Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2951 tapos na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tahimik ang eksena, at marami rin ang nagpakita ng pagsang-ayon sa kanilang mga mata. Haha! Gaya ng inaasahan sa isang sword god, iba lang ito sa ilang katamtamang lalaki. Binigyan ni Yao Zhongguo si Zhou Wangxian ng isang gilid na sulyap at ngumisi. Ang emperador ay nag-isip sandali, at sinabi, dahil ang sword god ay nagsabi ng parehong bagay, okay na pakinggan ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Yao Zhongguo, alam ko, nakipagsanib puwersa ako kay Dituo at pumatay ng ilang angkan sa kaharian ng Kaitian. Ngayon gusto na ninyong lahat na paalisin ako. Pero naisip mo na ba kung bakit ko gagawin ang bagay na iyon? Syempre, para magtago kay Satanas, maging Alapiers ng unang Diablo, para maging hari ka ng angkan. Masiyahan ang iyong mga pagnanasa. May ngumisi agad. Hari at hegemonya. Sa ilalim ng mga kamay ni Satanas, wala man lang akong kapangyarihan ng pananampalataya, paano ako magiging hari? Nasa Clan Alliance ako, not to mention standing at the top, but in addition to the three absolutes, sooner or later I will be ranking in the top 10. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, pinamamahalaan ko ang pang-araw-araw na gawain ng alyansa ng angkan, at sa mga tuntunin ng prestihiyo, pangalawa lang ako sa Sanju. Sino sa kasalukuyang 10 pinarangalan ang nang-ahas na sabihin na kasing sikat ko si Yao Zhongguo? Sino ang katulad ko, puno ng mga Meilekotan at plum? Ano ang gusto ko? Bakit kailangan kong gumugol ng maraming oras at ipagsapalaran ang aking buhay para gawin ang mga bagay na ito? Tanong ni Yao Zhongguo, at tumahimik ang audience. Dahil ang Shenlong Supreme ay nabuo, natural na umasa na ang pamilyang Shenlong ang magiging unang tunay na power clan, at ang pamilya ang mga ngibabaw. Gusto ni Yao Zhongguo na maging unang tao sa pamilya Shenlong at unang tao sa angkan. Ang pagiging below the top 3, hindi ka ba masisiyahan? Humigop ng alak si Huang Wanro at mapang-asar na sinabi, Hey! Elder Huang Wanro, kalahati lang ang tama mo. Basta! Magtanong, kahit na gawing dominanteng pamilya ang Shenlong clan, paano ako magiging unang tao sa clan? Ang angkan ay dapat magsalita ng may lakas, at may hangin at ngiti, at hinding-hindi ako mauuna. Natahimik ang lahat, ngunit walang mali sa pahayag na ito. Bumuo ako ng Shenlong Supreme at kinuha ang mga talentong iyon mula sa pamilyang Shenlong. Ang pangunahing layunin ay hindi lamang ang pamilyang Shenlong ang mauna. Kung may kakayahan ng ibang angkan na mauna, natural na susuportahan ko ito. Dahil, kung ang angkan ay nagpapanatili ng kasalukuyang estado nito magpakailanman, tulad ng isang gulo ng buhangin. Pagkatapos ito ay hindi kailanman tunay na lalago. Kahit na, mahuhulog ito sa isang malaking krisis. Kalokohan. Ilang panahon na ba ang pinagdaanan ng ating angkan simula pa noong unang panahon? Ipinamana ito ng mga ninuno mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at nagpatuloy ito hanggang ngayon. Ang ating kasaysayan ay parang mga titans. Ang ating bloodline ay maaaring masubaybayan sa simula ng mundo. Paano ka, malapit na daw magbasag ng insenso ang angkan natin? Agad itong pinabulaanan ng isang matanda. Ngumisi si Yao Zhongguo, ito ang dahilan kung bakit hindi ako makakatrabaho sa iyo. Isa-isa, alam kong nalubog ako sa mga nagawa ko noon, at hindi ko alam kung paano suriin ang sarili kong mga pagkukulang. Sa tingin mo ba, ang angkan ay pareho pa rin ng ilang panahon ang nakalipas? Sa palagay mo ba ay maaari pa tayong magpatuloy tulad natin ngayon? Hindi ba? Naghihinalang tanong ni Xiao Qingshan. Huminga ng malalim si Yao Zhongguo, at ang hitsura ng kalungkutan ay lumitaw sa kanyang mukha. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mga numero. Ilang panahon ang nakalipas, gaya ng sinabi mo, ang malaking Diablo na si Ai Junyang, ang namuno sa panahon ng angkan. Mayroong 13,782 mundo ng tao na kontrolado ng alyansa ng aming angkan. Ang mga mababang miyembro ng alyansa ng angkan ay umabot sa 30% ng kabuuang bilang. Sa oras na iyon, ang aming per capita cultivation resources sa loob ng 100 taon, ang pinakapangunahing halaga ng mga prehistoric na bato, ay umabot sa 3,000 na mga bato. Noong panahong iyon, ang Kyushu College ay may kabuuang 7 milyong silid, na may average na 10 mag-aaral para sa bawat guro. Tumingin si Yao Zhongguo kay Dai Zigui, ang mga datos na ito, ang din ng Emperor ay dapat na makapagpatuto. Kumunat ang noo ni Dai Zigui at tumango. Na nagpapahiwatig na walang problema. Tapos, alam mo na ngayon, ano ang nabago ng mga numerong ito. Sinabi ni Yao Zhongguo na may panunuya, ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ngayon, ang aming alyansa ng angkan, wala pang 3,000 mundo ng tao ang natitira. Mas mababa ng 10,000. Ang populasyon ng mababang ranggo ng angkan ay umabot ng higit sa 50%. Ito ay kahit na may malaking pagtaas ng populasyon. Ang aming per capita cultivation resources ay hindi mabibilang mula sa nakalipas na 100 taon, at maaari lamang iakma ng 1 beses bawat 10 taon, na binabawasan ito sa mas mababa sa 50 bato per capita. Sa Kyushu College, 800,000 na lang ang natitira.
Sa karaniwan, ang bawat guro ay may pananagutan para sa higit sa 50 mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito, hindi na tinanong ng lahat si Daizagui, dahil malamang alam nilang lahat ang tungkol sa mga numerong ito. Haha, nakakatawa, tama ba? Ikinalat ni Yao Zhongguo ang kanyang makamay, Ye Junyang, ang kilalang-kilalang malaking jablo ng angkan, siya ba talaga ang pinakakahangahangang pinuno sa ilang mga panahong ito? Kahit na ang angkan noong panahong iyon ay nababalot sa anino ng brutal na pamumuno ni Ye Junyang. Ngunit kahit papaano, sila ang pinakamayaman. Lahat ng nandito, dapat walang mura sa inyo, di ba? Alam mo ba? Ilan sa mga miyembrong mababa ang ranggo ang nabawasan sa mababang ranggo ng mga miyembro dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang at kakulangan ng mga pagkakataon sa pag-aaral. Totoo bang mga henyo lang ang may pagkakataon na tamasahin ang normal na buhay ng mga clan children? Umiinom ka at magsaya sa buong araw, kumakanta at sumayaw, at iniisip mong nabubuhay ka sa isang mapayapa at maunlad na mundo. Ngunit alam mo ba, ang alyansa ng angkan ay halos maubos. Sa tingin mo ba, ang digmaan sa pagitan ng mga Demon Kings ay para lang sa Demon King na makipagkompetensya para sa isang Demon Emperor? Huwag magbiro. Kung ang Demon King ay hindi nakikipagkompetensya para sa mga mapagkukunan para sa mga tao, paano maniniwala ang mga tao sa Demon King? Yung mga demonyong general, mga demonyong sundalo, na hindi nakikipaglaban para sa sarili nilang lahi dyan. Namumula ang mga mata ni Yao Zhongguo, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, napakaraming mapagkukunan sa eroplano ng Taishi, hanggang kailan ka malito? Hindi ito ang dahilan kung bakit mo ipinagkanulo ang angkan, bumaling kay Satanas, at pinatay ang mga inapo ng angkan. Kailangan bang makipag-alyansa sa demonyo para matuloy ang angkan? Galit na sabi ng ilang matatanda. Sa palagay mo ba? Nagplano akong makipagsanib puwersa sa Diablo sa simula pa lang. Itinuro ni Yao Zhongguo si Feng Xiaotian, at iba pa. Na naruroon. Mayroong ilang 10 estatwa. Lahat ay isang kilalang tao sa eroplano ng Taishi. Sa harap ng lahat, tanungin ang iyong sarili. Nagsagawa ba ako ng espesyal na pagbisita para hikayatin ako noon? Ikaw, samahan mo ako sa pagwawasto sa alyansa ng angkan na si Feng Xiaotian ay tumalon at nagsabi. Yao Zhongguo, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Hindi ko narinig na pinag-usapan mo yan. Elder Feng Xiaotian, nakalimutan mo na ba na hinanap kita ng maraming beses noon? Ngunit sa daan-daang taon na iyon, alam mong nagsasanay ka ng Heavenly Mystery Dragon Crossbow araw-araw. Kapag may sinabi ako, we'll talk about it another day, lang ang sasabihin mo. Ilang dekada na kitang hinahanap, and you have these words every time, kaya masisisi mo ako. Lahat. Hindi maiwasang tumingin kay Feng Xiaotian ng kakaiba. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian parang may ganyan. White One Elder. Sabi mo isa kang designer at hindi ka interesado sa mga bagay na ito. Wu Ye Mingying Elder, mangyaring huwag akong makagambala sa iyong paggawa ng pelikula, at himukin akong pumunta ng paulit-ulit. Elder Zhu Wangxian, inimbitahan kita sa Tianxiang Building at uminom ng higit sa 100 beses, ngunit ipinagpaliban mo ito. Alam ko na sa ibabaw ay isa kang obsessed na babae, ngunit sa katunayan ay natatakot ka na ang pamilyang Shenlang ay mangibabaw at magbanta sa kapangyarihan ng pamilyang Xuanming. Huang Wanro, bukod sa inuman at away, ano pa ang alam mo? Araw-araw akong nangangaso sa ilang, at mapipilitin akong lumaban kung pupunta ako sa iyo. Si Gigi He, bilang karagdagan sa paglalaro ng chess, ay tumakbo kaagad ng makarinig siya ng gulo. Para naman kay Elder Hua Feihua. Sinabi mo na gusto mo lang magtanim ng mga bulaklak at wala kang pakialam sa mga makamundong bagay. Sinabi ni Yao Zhongguo na may malungkot na mukha, kayong mga tao, huwag ninyong seryosohin ang aking mga salita, o kayo ay makasarili. Alam ko, dapat mong isipin sa iyong puso na ako, si Yao Zhongguo, ay hindi kasing lakas mo, kaya bakit mo ako makikinig? Sa iyong mga buto, minamaliit mo ang mga lalaki na mas mahina kaysa sa iyo, ang dapat magkaiba ang ekspresyon ng tatlo, pero hindi sila nagdadahilan, at medyo guilty sila. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay mag-iisip tungkol sa napakaraming malalaking bagay. Lahat, nasa puso ko. Ang pagmamahal ng angkan ang nagpilit sa akin na magdesisyon. Dahil ang mga tao sa angkan ay hindi maaaring makipagtulungan sa akin upang baguhin ang kinabukasan ng angkan. Pagkatapos, maghahanap lang ako ng ibang tulong. Nakipagsanib puwersa ako kay Satanas dahil ang unang Demon King ang may pinakamalakas na kapangyarihang makipaglaban. Sa halip na hatiin sa mahihina, mas mabuting direktang umasa sa pinakamalakas. Siyempre, mapapasailalim tayo sa unang hari ng demonyo, ngunit kahit papaano. Maaari nating hayaan ang angkan na magpatuloy ng maunlad. Tahimik ang eksena, at lahat ng mga senior member ng clan ay nag-isip. Tapos na. Tanong ni Ye Fan sa oras na ito at humikab. Kabanata 2952 mga puso. Tumingin si Yao Zhongguo kay Ye Fan na may tame time na ekspresyon, Sword God, ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi na ako naghintay. Maghintay ng ano?
Maghintay para sa iyo, sabi ni Yao Jonggo na may mapait na ngiti, kung alam ko, gagawin mo ito ay ipinanganak ng wala saan, at handang magkaisa ang alyansa ng tao. Kung alam kong magkakaroon ng isang naghahangad at ambisyosong emperador na tulad mo, tiyak na maghihintay ako eh. Kaunti pa. Sayang, sa halip, naging hadlang mo ito. Hey! Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa. Sumimangot si Yao Jonggo, Sword God, anong tinatawanan mo? Ang iyong layunin at ang minahan ay palakihin ang angkan at tipunin ang kapangyarihan ng mga pangunahing angkan. Gusto mo lang ng kapangyarihan ng pananampalataya, at umaasa lang ako na maipagpatuloy ng maayos ang angkan. Upang muling buuin ang kaluwalhatian. Lahat ay tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka, sa totoo lang, maraming tao ang nadama na pinatawad nila si Yao Jonggo. Kung tutuusin, sa kanyang pananaw, para talaga ito sa angkan, hindi sa sarili niyang pagnanasa. Huwag kang gumawa ng gulo, ikaw at ako ay hindi magkaparehong uri ng tao. Ang gusto kong gawin ay sa panimula ay naiiba sa iyo. Ang susi ay masasabi mo ang isang kasuklam-suklam na bagay na napakahusay, na parang kamangha-mangha ka. Oo, hindi ba ako tumawa? Masayang tumawa si Ye Fan. Hindi mapigilan ni Su Qingzhou na maging medyo mausisa. Sa pagtingin sa lalaki ay gusto niyang malaman kung bakit iyon nasabi ng lalaki. Talaga. Malungkot ang mukha ni Yao Jonggo, kung gayon kailangan kong makinig ng mabuti, ano ang opinyon ng Diyos ng Sword? Gusto mo ba talagang sabihin ko? Hindi ko kailangang sabihin ang ganoong simpleng katotohanan. Mukhang naiinis si Ye Fan. Panginoong Espada Diyos, bakit hindi mo sabihin ito para marinig ng lahat? Napangiti si Dizigi. Napabuntong hininga si Ye Fan, okay, dahil tinanong ito ng presidente ng Emperor, hayaan mong sabihin ko saglit. Tumayo si Ye Fan Shiren at nagsabi, Yao Jonggo, ang dami mong sinabi ngayon, para sa pangkalahatang sitwasyon ng angkan, para sa kinabukasan ng angkan. Sa ibabaw, tila nag-aalala ka sa angkan at hindi makasarili, ngunit sa katunayan ay wala kang pakialam sa angkan. Dahil sa palagay ko, binaliwala mo ang pinakamahalagang bagay tungkol sa angkan. Ano? Sumimangot si Yao Jonggo. Mga tao. Mga tao. Hindi masama, sabi ni Ye Fan, ang mga anak ng angkan ay mga tao, sila ay maalalahanin, mapilit, at masiglang nilalang. Ang mga istatistika na iyong binanggit, ang bilang ng mga mundo, at ang mga mapagkukunan para sa paglilinang, ang bilang ng mga paaralan. At iba pa. Mabuti na magkaroon ng higit sa mga bagay na ito, ngunit paano kung mas kaunti? Posible bang ang isang tao ay kailangang mamuhay sa isang mundo, isang guro upang pamunuan ang isang mag-aaral? Tanging kasaganaan at kasaganaan. Nagkibit-balikat si Ye Fan He, sinabi mo ngayon lang na ang populasyon ng angkan ngayon ay tumaas ng malaki kumpara sa panahon ng si Ye Junyang ay namumuno. Nakakalungkot ba na mas maraming tao? Dapat ay may mas kaunting mga tao, at walang sinuman ang manggahas na magkaroon ng mga anak. Ito ay tinatawag na isang maunlad na mundo. Bakit ang daming tao? Dahil walang mga brutal na pinuno, dahil lahat ay nabubuhay sa panahon ng kapayapaan. Ang mga tao ay namumuhay ng may kapayapaan ng isip at may kumpiyansa na palakihin ang mga bata bago sila manganak. Iisipin mo, si Ye Junship ay isang mahusay na pinuno. Isang malupit na pumatay ng 10-10 milyong tao sa bawat pagliko, at pumatay pa ng isang buong linya, masasabi mo na siya ay mahusay. Natanong mo na ba ang mga taong iyon noong panahong iyon, namuhay ba sila ng masaya? 3,000 Shis Honghuangshi ang gustong mabuhay ng mga kamag-anak, tinanong mo ba sila? Dahil sa patuloy na pagtatanong ni Ye Fan, natigilan si Yao Jonggo. Itinuro muli ni Ye Fan si Feng Xiaotian sa tabi niya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung sa iyong paningin, itong hindi profesional na elder na si Feng Xiaotian ay isang pinuno tulad ni Ye Junyang. Wala ka ng pagkakataong tumayo dito at magsalita. Dahil inilagay na ni Ye Junyang ang lahat ng asul na dragon sa iba pang mga angkan. Patayin. Ang mukha ni Yao Jonggo ay mapatla, ang kanyang mukha ay tumitibok, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang Diablo ay hindi sumalakay, at walang malalaking sakuna sa mundo. Si Feng Xiaotian ay nagsasanay ng dragon crossbow doon. Bakit ito humahad lang sa iyo? Pumunta ka sa kanya sa bawat pagliko, at kailangan mong makinig sa iyo, bakit? Ikaw si Feng Xiao, ang guro ni Tian, o ang kanyang mga matatanda. Sa palagay ko, 12-12 beses mo nang inistorbo si Feng Xiaotian, at hindi kanya pinatay. Binigyan ka na niya ng maraming mukha, di ba? Itinuro ni Ye Fan ang iba. 10 estatwa, bukod sa mga taong iyon, ang mga tao ay mahilig gumawa ng mga damit, mahilig magpelikula, mahilig manghuli. Ikaw ba ay nasa iyong paraan? Kapag ang angkan ay nasa krisis, tumanggi silang tumayo upang labanan ang kaaway, o inaapi nila ang mahihina at sinusunog ang mahihina. Ninakawan. Hindi mahalaga ang 3 o 10, lahat ay tao, bakit kailangan nilang gawin ang parehong bagay tulad mo? Dahil lamang sa nalutas mo ang pangmatagalang kakulangan ng mga matatanda ng clan. Dahil lang sa sinanay mo ang isang grupo ng mga estudyante, sa tingin mo ba ikaw ang tagapagligtas ng mundo? Sa tingin mo ba ikaw ang gusto ng mga tao?
Tumigil ka sa pagbibiro. Itatanong mo sa mga anak ng Phoenix, Baihu, at Xuanming clans, gusto ba nila ang 10 miyembro ng sarili nilang clan, o gusto ka ba nila? Ginagawa mo lang ang gusto mo. Sino ang nagpilit sa iyo na panatilihin ang tahanan ng mga matatanda? O may nagpilit sa iyo na suportahan ang susunod na henerasyon? Ito. Hindi ba't ikaw mismo ang nagugustuhan, ang sarap sa pakiramdam na pinupuri ka ng iba? Sa aking palagay, ano ang pagkakaiba ng ginagawa mo sa paggawa ng iba pang damit, paggawa ng pelikula at pagtatanim ng mga bulaklak? Sinubukan ni Yao Jonggo na tumanggi, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa katunayan, walang sino man ang nagpilit sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon, lahat ito ay kanyang sariling kagustuhan. Yao Jonggo, kung ako sa iyo, hindi ako magrereklamo tungkol sa 3 absolute at 10 paggalang, hindi kita tutulungan sa mga pamamahalang iyon, at hindi kita tutulungang turuan ang iyong mga estudyante. Sa kabaligtaran, magpapasalamat ako sa kanila sa pagbibigay sa iyo ng isang yugto. Walang tao. Mananakawan ka, lahat ng magandang reputasyon ay inalis mo, gaano ka Jose? Hindi mo akalain na si Dindi ay hindi marunong magturo sa mga estudyante, di ba? Malaki ang tiwala nila sa iyo at hinahayaan kang gawin ang gusto mo, pero kasalanan nila. Hindi. Umiling si Yao Jonggo, tila naguguluhan, sila lang ang makasarili. Hindi nila alam ang malaking larawan. Tumawa si Ye Fan. Kahit tamad talaga sila, kahit hindi nila naiintindihan ang pangkalahatang sitwasyon. Pero ikaw na mismo ang nagsabi, hindi kasing husay nila ang lakas mo kaya minamaliit ka nila. Kung ako ito, dapat mong linangin ng husto at lupigin muna sila ng may lakas. Nakikita mo. Ganon din ang ginawa ko, kaya hindi nagtagal dumating na ako dito, nakapatay na ako ng 2 at nakabunggo ng marami. Lahat ng tao sa eksena ay nagbigay ng masaganang tawa. Oo, mahilig akong gumawa ng mga damit. Maraming mga dilag mula sa angkan ng aking mga tagahanga. Anong masama sa paggawa ng mga damit? Halos madala ako sa emosyon niya. Napakadelikado. Ang Sword God pa rin ang transparent. Tumango rin si Mingying Wuye. Tumingin si Hua Feihua kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, at nanahimik. Nagngangalit si Yao Jonggo at sinabing, hindi ko inasahan na ang Diyos ng Espada ay napakaikli ng paningin. Sa harap ng tama at mali, ang mga personal na kagustuhan ay maaaring baliwalain. Kung ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili, ang angkan ay mauubos sa madaling panahon. Napabuntong hininga si Ye Fan, iba pa, ayoko nang magkwento pa sa iyo, basta at komportable ako. Gusto ko lang magtanong sa iyo ng isang huling tanong. Natanong mo na ba ang mga angkan sa mundo, handa ka bang tanggapin ang pamamahala ni Satanas? Sumimangot si Yao Jonggo. Ang mga mahahalagang bagay na ito na may kaugnayan sa kaligtasan ng angkan ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng mundo, paano nila maiintindihan ang aking mabubuting hangarin? Umiling si Ye Fan at ngumiti, hindi mo ba naisip na napakasalungat mo? Paulit-ulit mong sinasabi na kabilang ka sa World Clan, pero mula umpisa hanggang dulo, wala kang pakialam kung ano man ang iniisip ng World Clan. Parang, paulit-ulit mong sinasabi na umabot na sa 50% ang murang membership, na higit pa sa Yejunyang period. Ngunit maaari mong natanong mo na ba ang mga murang tao, handa ba silang maging murang miyembro ng angkan, o payag ba silang pamunuan ng mga demonyo? O handa ba silang mahulog sa digmaan? Tinapik ni Ye Fan ang kanyang puso, Yao Jonggo. Dito, nagmamalasakit ako sa mga angkan sa mundo. Ang puso mo. At ikaw. Mula sa simula hanggang sa wakas, sarili mo lang ang iniisip mo. Kasama mo ako. Huwag kang umutot. Gusto kitang laslasan ng espada ngayon. Kabanata 2953 kalahati at kalahati. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, sinuportahan ito ng maraming tao sa eksena. Ang mga angkan na iyon na ang mga kamag-anak ay napatay ay lalo pang nagalit, at sa wakas ay nagsimulang umatake kay Yao Jonggo ng may kumpiyansa. Umiling si Yao Jonggo, nanginginig at sinabing, hindi. Sinisiraan ka. Sinira kita. Tapos sabi mo, naitanong mo na ba sa mundo? Sophistry ka. This is not the same thing at all. I do this, why bother to ask the world? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga pangunahing angkan na naruroon ay labis na hindi nasisiyahan, at may mga pagsabog ng panunuya. Napakalaking tono, talagang lahat ng mga angkan sa buong mundo ay makikinig sa iyo. Sa wakas ay ipakita mo ang iyong tunay na mukha, masamang kontrabida, at magpanggap na napakatuwid. Umiling si Ye Fan at bumantong hininga, okay. Mga ginoo, tapos na akong magsalita, din, hayaan ang iyong mga nakatatanda na magdesisyon. Si Emperor Ziggy ay tumingin kay Ye Fan ng may pag-iisip, ngunit hindi nagsalita, tumayo at sinabing, ayon sa mga batas ng alyansa, ang mga nagtataksil sa angkan ay papatayin ng walang awa. Si Yao Jonggo ay tila walang narinig, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Nakatitig kay Ye Fan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita pa, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at lumabas ng bulwagan. Hindi nagtagal, isang alon ng pagbabago bago ng batas ng eroplano ang dumating mula sa bulwagan. Alam ni Ye Fan nang hindi tinitingnan na sinubukan ni Yao Jonggo na lumaban, ngunit pinatay siya kaagad.
Nang lumakad sila sa isang maliit na kalsada kung saan walang tao, nag-alinlangan si Su Qingzhou. Miss, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, kanina mo pa yata gustong itanong ha. Namilog ang mga mata ni Su Qingzhou, at kinagat niya ang kanyang labi. Asawa, totoo ang sinabi mo kay Yao Zhongguo kanina. Naiisip mo ba talaga iyon? Kalahating kalahati. Mahinahong sinabi ni Ye Fan, tama at responsable si Yao Zhongguo sa pagsasaalang-alang sa pangkalahatang sitwasyon. Sayang nga lang naligaw ng landas ang kanyang landas, masyado siyang ego, at hindi sapat ang kanyang diskarte. Ito ay tiyak na dahil siya ay nasa kawalan, na ito ay mahirap na sagutin ang aking tanong. At ang 3 ganap na 10 estatwa ay masyadong laissez-faire at walang responsibilidad. Ang mga tao ay nangangailangan ng kalayaan, ngunit hindi tayo mga bata. Dahil tayo ang nasa ating posisyon, kailangan nating pasanin ang ilang mga responsibilidad. Magiging mahusay kung si Yao Zhongguo at ang iba pa ay magkakaintindihan at makikipagtulungan sa isa't isa. Nakakalungkot. Magkaiba silang lahat at magkahiwalay sila ng landas. Ito rin ay imposible. Karamihan sa mga malalakas na tao ay paranoid guys sa ilang aspeto, at ang kanilang mga personalidad ay masyadong malakas. Ang bansa ay madaling baguhin at ang kalikasan nito ay mahirap baguhin, at hindi ko maaaring hilingin sa kanila na baguhin ang kanilang mga ideya. Bagamat mayroon silang malalim na pag-unawa sa kanilang sariling landas. Ngunit sa katunayan, maraming beses, tulad ng mga bata, kailangan silang gabayan ayon sa kanilang ugali. Kaya, maaari mo lamang isakripisyo ang isang Yao Zhongguo na nakagawa ng malaking pagkakamali para matiyak na makukuha natin ang puso ng iba. Sabi ni Su Qingzhou, wala talaga akong mate at tagaw sa asawa mo. Kinurot ni Ye Fan ang mukha ni Su Qingzhou, ngunit mali ka sa isang bagay, si Yao Zhongguo ay hindi isang sakripisyo, ang mga talunan niya ay mga bandido at mamamatay tao habang buhay. Kung maglakas loob kang gawin ang isang bagay, kailangan mong maging handa na bayaran ang presyo. Husband. We are all the way, lagi mong sinasabi na gagawin ko ang lahat para makamit ko ang goal ko, hindi ba ganoon naman sa iyo? Sabi ni Su Qingzhou na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti. Siyempre pare-pareho tayo, kung hindi, maaari ba tayong matulog sa parehong kama bilang mag-asawa? Niyakap ni Ye Fan ang payat na baywang ng babae at pumikit. Tapos na, wala na ang magiting na asawang nagligtas sa mundo sa isip ko. Sumandal si Su Qingzhou sa balikat ng lalaki at sinabi, asawa, higit pa sa sinabi ko sa iyo minsan na hindi ako bihira, at hindi rin ako interesadong maging bayani. 2 mundo ang nailigtas ko, ngunit hindi para sa mundo, ngunit higit sa lahat para sa iyo. Marahil sa sandaling ito, magkakaroon ako ng kaunting pananagutan sa dugo, ngunit alam na alam ko kung ano ako. Ang sinabi ko kay Yao Zhongguo ngayon ay walang iba kundi para sa mga angkan sa mundo. Gusto kong malaman nila na nagmamalasakit ako sa kanila, handa akong makinig, at hindi ako diktador. Sa madaling salita, ginagamit ko lang si Yao Zhongguo para ihinto ang aking kabutihan at pagiging madaling lapitan. Kung hindi nagtagal pagkarating ko, pinatay ko ang 3 taong madiskarteng antas at natalo ang isang grupo ng mga tao. Ito. Masyadong dominante, tiyak na matatakot sila sa akin, at magagawa nilang maging mga emperador, ngunit hindi nila magagawang makuha ang puso ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng tigas at lambut maaari naming makuha ang mga puso ng mga tao sa lalong madaling panahon. Maginhawa para sa iyo na pamahalaan. Hanggat mabilis mong matamo ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay no big deal na makipag-usap sa mga tao at makipag-usap sa mga multo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Well, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, at gagawin ko rin iyon. Sa katunayan, hindi talaga maaaring manatili si Yao Zhongguo. Masyado siyang nag-iisip tungkol sa malaking larawan at sa kanyang sariling mga opinyon, na hindi nakakatulong sa aming pamamahala. Buti na lang at na-expose niya ang sarili niya, kung hindi, sa prestihiyo niya sa clan, mahihirapan siyang tumira. Kung tutusin, hindi siya katulad ng iba pang 3 ganap at 10 Diyos. Hindi siya interesado sa makamundong kapangyarihan at pagnanasa, ngunit ito ay maginhawa para sa atin na pamahalaan. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Asawa, bakit sa tingin ko ay medyo masama tayo? Tumawa si Ye Fan. Hanggat pinamamahalaan ko ng maayos ang clan at pinapasaya ko ang lahat kaysa dati, ano ang mahalaga kung tayo ay mabuti o masama? Si Su Qingzhou ay mukhang may tiwala. Tumango si Ye Fan, tama, sa kakayahan ng aking asawa, paano ako magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyang alyansa ng angkan? Hindi pa neresolba. Kung hindi ko malulutas ang mga panlabas na problema, kahit anong pagsisikap ko sa mga panloob na gawain, ito ay magiging isang pag-aaksaya. Sabi ni Su Qingzhou. Tama, pagkatapos ay pupunta ako at kukunin ang 7 mundo ng kuta na unang kinuha. Sa ngayon, ako lang ang mag-aayos ng teleportation formation, kung hindi, sobrang tagal ng iba para makapunta doon. Sabi ni Ye Fan. Ang pag-aayos ng teleportation formation ay ang unang pagkakataon para kay Ye Fan. Iminungkahi niya na maaari itong ayusin sa maikling panahon, at lahat ay gumaan. Nakaramdam din sila ng pananakit ng ulo tungkol sa nawalang 7 mundo. Napagtanto ni Ye Fan na ang pagpapanumbalik ng Magic Circle ay hindi komplikado.
Dahil hindi sinira ni Yao Zhongguo ang Magic Circle, ngunit ang Magic Circle ay pinakialaman. Sa kabutihang palad, hindi pa ito ganap na nababago, kaya't ang isang malaking hukbo ng mga demonyo ay hindi biglang dumaloy palabas. Matapos isulat ni Ye Fan ang paraan ng pag-aayos ng Magic Circle, sunod-sunod siyang pumunta sa 7 mundo. Ang mahusay na porma sayon ay naibalik. Ang alyansa ng angkan ay nagpadala ng mga tao at kinuha. Ibalik muli ang 7 kuta. Agad namang natuwa ang lahat. Sa loob ng ilang sandali, muling kumalat ang balita ng Diyos ng Espada at pagprotekta sa alyansa ng angkan. Sa harap ni Yao Zhongguo, naging magandang usapan din ang mga pananaway ni Ye Fan, tungkol sa paggalang sa puso ng mga tao. Ang nadarama ng mga pangunahing angkan na ang Diyos ng Sword ay hindi isang malupit, ngunit isang makatwirang powerhouse. Kung ang gayong tao ay isang pagpapala na maging hari ng isang angkan. At ang mga taong may magandang impresyon o sumasamba sa Sword God ay natural na nagiging mas excited, at nagsisimula silang maging mga taga-suporta ng Sword God. Ito ay isang araw ng malaking kagalakan. Kabanata 2954 na isang mahabang paraan upang pumunta. Ang malaking kasal ni Feng Xiaotian ay natural na hindi isang maliit na bagay. Kung hindi dahil sa background ng nobya, natatakot ako na ang pamilya Feng ay nais na ipakalat ang balita ng kasal sa buong eroplano. Ngunit gayunpaman, ito ay itinuturing na isang pangunahing kaganapan ng buong Diyos na si Long. Siyempre, higit pa o mas kaunti, walang magagawa si Shenlong. Kung tutusin, walang maglalakas loob na gawing hindi masaya si Feng Xiaotian. Para sa kadahilanang ito, sadyang ginamit ni Hua Feihua ang batas para gawing puno ng nagniningas na pulang bulaklak ang buong lungsod ng Shenlong. Nakita ni Ye Fan ang maalab na tanawin ng buong lungsod, at naisip na ang babaeng Fan na ito ay talagang may sapat na kakayahan. Espesyal na ipinaalala ni Feng Xiaotian kay Ye Fan na siya ay isang matchmaker, kung tutusin. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, dahil hindi niya ito lubos na kilala, paano pa siya pagkakatiwalaan ng isang mabigat na responsibilidad. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kailangan ko pa ring mahanap ang Feng Xiaotian na, sparang, ang mukha na ito ay kailangan pa ring ibigay. Naisip ni Ye Fan na dahil dadalo siya sa kasal, hindi niya basta-basta isasama si Su Qingzhou, at bumalik at nagtanong tungkol sa kanyang pinagkakatiwalaan. Ang bawat isa ay naglilinang ng husto, ngunit sila rin ay medyo naiinip. Nang mabalitaan kung umiinom sila ng alak para sa kasal, ang mga babae ay masayang nagbihis, nagsuot ng maligaya na palda, at nagsama-sama. Si Su Qingzhou ay walang anumang pagtutol. Una, parang pamilya ang magkapatid, at pangalawa, may pagkamakasarili rin siya. Sina Xiao Ziner at Feng Qinglan ay nasa antas na ng eroplano, at sila ay ang dalawang angkan ng Shenlong at Phoenix. Kung alam ng lahat na ang pamilya ng Sword God ay may hindi bababa sa 4 na antas ng eroplano, walang alinlangan na ito ay magiging limelight at makakakuha ng mas maraming taga-suporta at tagahanga. Ito rin ay lubhang kapakipakinabang kay Su Qingzhou, dahil maaari nitong pagsamahin ang kanyang karapatang magsalita. May tunog ng kagalakan, at isang pagsaludo ang pinaputok. Sa wakas ay matagumpay na naisagawa ang kasal ni Feng Xiaotian pagkatapos niyang gumawa ng ilang kaayusan. Ang pamilya ni Ye Fan ay inilagay sa isang malaking mesa sa harapan. Bukod sa malalapit na kamag-anak ni Feng Xiaotian, sa tabi niya ay ang mesa ng 3 absolute at 10 estatwa. Si Nayan Ruzhao, Duyuner at ilang iba pang introvert na kababaihan ay medyo napahiya, na parang ang kanilang katayuan ay binibigyan ng masyadong mataas. Ngunit ang mga anak ni na Xiao Ziner at Shi Lanyo ay kumakain, umiinom at nagsasaya. Ang napakagandang hitsura ng pamilya ng Sword God ay natural na nakakaakit ng maraming atensyon. Nag-aalala rin si Ye Fan na ang kanyang mga babae ay magnakaw ng limelight ng nobya. Sa kabutihang palad, mayroong zishi sa mga mata ng magkasintahan, at iniisip ni Feng Xiaotian na ang kanyang asawa ang pinakamaganda. Para sa 3 nangungunang 10 parangal, ang focus talaga ay kina Xiao Ziner at Feng Qinglan. Bago sila magsimulang kumain, kinaladkad ni na Xiao Qingshan at Huang Wanru si Xiao Ziner at nagsalita ng maraming salita. Sinadya o hindi sinasadyang tumingin din si Hua Feihua kay Feng Qinglan, at medyo nabigla si Feng Qinglan sa gulo. Lumabas ka. Ang mga taksil ng iyong pamilyang Yao ay hindi tinatanggap dito. Alam ni Ye Fan at ng iba pa ang sitwasyon sa sandaling mawala ang kanilang kamalayan. Ang ilang mga kinatawan ng pamilyang Yao ang nagkaroon ng alitan sa pamilyang Shenlong at ilang iba pang mga angkan. Ang pamilyang Yao ay naging target ng pambabatikos ng publiko dahil kay Yao Zhongguo. Hindi lamang ang ilang angkan na pinatay ang mga kamag-anak, kundi pati na rin ang ilang pamilya ng pamilya Shenlong, lalo na ang pamilya Hua, ay labis ding naiinis sa pamilya Yao. Sa pagkakataong ito ay inalis ang 7 mundo, at syempre hindi lang 7 kaitian ang namatay. Maraming tao pa rin ang may puting damit panloob na nakasabit sa kanilang mga tahanan, at pumupunta sila sa kasal dahil sa kawalan ng kakayahan. Nang makitang dumating pa ang angkan ni Yao Zhongguo para dumalo sa kasal, natural na marami silang hinaing. May nagawang mali ang matandang Yao, ngunit siya ay pinatay na ng dekano ng emperador. Hindi namin alam ang tungkol dito, at hindi namin sinasaktan ang iyong angkan. Bakit tayo magagalit sa atin? Humph! Anong ginawa mo dyan?
Iyon lang. Hindi ako naniniwala na si Yao Jonggo ay nasa pamilyang Yao, at walang gaanong kasabwat. Ang walang katapusang nagtalo ang dalawang panig, at ilang miyembro ng pamilya Yao ang agad na kinugkob. Ang ilan sa mga bisita ng clan sa tabi nila ay nanunood din sa gilid, at wala sa kanila. Sumimangot si Ye Fan, inabot at tinapik si Su Qingzhou sa tabi niya. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at binigyan ang lalaki ng walang magawang tingin. Magsasalita na ngayon para sa pamilya Yao, hindi ba ito gumagawa ng problema para sa iyong sarili? Pagkatapos ng lahat, si Yao Jonggo ay hindi nakaimik, at ang iyong eskrimador ang naghatol sa kanya, ngunit ngayon ikaw ay isang mabuting tao pa rin. Sa oras na iyon, tiyak na sasabihin ng isang grupo ng mga tao sa likod nila na ang Diyos ng Espada ay mapagkunwari at gustong pasayahin. Alam ni Ye Fan ang iniisip ni Su Qingzhou, at sinabi niya, ayos lang, makikipagtulungan ako sa iyo. Sumimangot si Su Qingzhou, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng lalaki, nag-alinlangan sandali, at kinailangan niyang bumangon at pumunta. Lahat, maaari ba kayong makinig sa akin? Nang makitang darating si Su Qingzhou, tumigil ang dalawang grupo sa pagtatalo. Mrs. Sword God, dumating ka sa tamang oras, ang mga miyembro ng pamilyang Yao na ito ay nang-ahas na pumunta sa kasal, napakawalan Jia. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, lahat kayo ay napupuot kay Yao Jonggo dahil sa pakikipagsabuatan sa mga demonyo at pagpatay sa kanyang angkan, natural na naiintindihan ko ito. Ngunit hindi ito kasing sama ng kanyang asawa at mga anak, lalo na ang iba pang miyembro ng pamilya Yao, at walang ebidensya na sila ay nasa iisang grupo. Meron. Hindi lamang isang Yao Jonggo sa pamilya Yao, maraming tao ang nag-ambag sa angkan, at hindi ito maitatanggi ng isa dahil lamang sa isang Yao Jonggo. Ang buong pamilya ng Yao. Sa pagkakataong ito at isa pa. Ang mga kasamahan ni Yao Jonggo ay hindi pa natutunton, at ang pamilyang Yao ay natural na ang pinakakainahinala. May gumanti agad. Sinabi ni Su Qingzhou, dahil hindi pa natin nasusuri, lahat ng etnikong grupo ay pinaghihinalaan, hindi ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang nawala ng salita. Miss Su, ikaw ang asawa ng Sword God, kaya pagsasalita para sa pamilya Yao, hindi mo ba sasampalin ang Sword God sa mukha? Ang Diyos ng Espada ang humatol kay Yao Jonggo. Hindi kaya gusto mong hindi masaktan ang magkabilang panig ngayon. Ang mabuting taong ito ay para sa iyong pamilya. Tapos na. Ngumisi ang isa. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Ye Fan na may malamig na mukha. Sinabi lang ng asawa ko na si Yao Jonggo ang may kasalanan, pero hindi niya sinabing mad-awit ang pamilyang Yao. Higit pa rito, ako ay ako, siya ay siya, at may kanya-kanya kaming iniisip. I will manage the clan in the future, if I listen to him in everything. Oo, puppet diba? Asawa, may opinyon ka ba sa sinabi ko? Natahimik sandali ang audience, nakatingin kay Ye Fan. Isang nakakahiyang ngiti ang ipinakita ni Ye Fan, ito ay dahil hindi ako nag-isip ng mabuti, at ang sinabi ng aking asawa ay napakatotoo. Hanggang sa ang bagay ay nababahala, bago walang ebidensya, ang mga tao sa pamilyang Yao ay hindi dapat diskriminasyon. Salamat sa asawa ko, tumayo siya at ginaising ako. Huminga ng malalim ang maraming tao sa eksena, at nang ang lahat ay tumingin sa mga mata ni Su Qingzhou, bigla silang nakaramdam ng kaunting pagkamangha. Tila ang Lady of the Sword God na ito ay talagang nasa isang hindi pangkaraniwang posisyon. Ito ay hindi walang laman na usapan para sa Sword God na hayaan siyang pamahalaan siya. Kaagad, bamulong ang ilang tao, tinatalakay ang mga ginawa ng mahigpit na pagharang ni Su Qingzhou sa dalawang galaw ng Xuanlong Emperor, hindi nasaktan. Napuno ng luha ang mga mata ng pamilyang Yao, at nagpapasalamat sila kay Su Qingzhou. Bumalik si Su Qingzhou sa kanyang upuan, at nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, asawa, isang malaking sakripisyo para sa iyo na suportahan ako, hindi ba? Nakakalimot ang mga tao. Ang pinsalang ito ay wala. Ngumiti si Ye Fan nang walang pakialam. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa akin. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, si Yao Jonggo ay matagal nang nasa pagtatatag ng Divine Dragon Supreme. Hindi ko alam kung ilang disipulo ang kanyang sinanay. Ang mga taong ito ay mga clan elite pa rin, kung hindi, hindi sila mapipili. Siguradong tulog na sila ngayon. Ang kawalang kasiyahan ay parang isang bomba ng oras. Kahit nagamitin ko ang aking mga patakaran, mahirap imbestigahan ang lahat ng ito. Oo, kaya Mrs., malayo pa ang mararating mo. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at ininom niya ang alak sa baso. Nang gabing iyon, sa wakas ay naghintay si Feng Xiaotian hanggang sa madilim, at nagmamadaling pumunta sa wedding room. Ang pag-iiwan ng grupo ng mga panauhin, ang mga mahilig uminom, at ang mga hindi mahilig uminom, ay lumayo. Ang 3 ganap at 10 paggalang ay sinadya upang harapin ito, at karamihan sa kanila ay umalis na lamang. Dumating si Ye Fan sa Kyushu College, isang tahimik na lawa. Nandito ka. Ipinatong ni Dizigi ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at tumayo sa tabi ng lawa, nakatingin sa mga bituin. Na problema ko ang Dean, gusto kong makilala siya, sabi ni Ye Fan. Sagutin mo muna ako ng tanong. Lumingon si Emperor Ziggy at sinabing may maningning na mga mata, paano mo nalaman na mapoprotektahan ng batas ko sa eroplano si Yao Jonggo?
Kabanata 2955 Isang pangunahing contradiction. Ngumiti si Ye Fan, syempre hindi niya madaling sabihin sa mga tagalabas ang tungkol sa kanyang mga patakaran. Kahit na mahulaan ng iba ang isang bagay, hayaan silang mag-isip tungkol dito sa halip na kumpirmahin ito mismo. Presidente, malinaw na alam mo na ang pagtatanong sa batas ay isang bawal, sa pagitan ng mga antas ng eroplano, bakit ka nalilito? Napapikit si Emperor Ziggy, nakaramdam ako ng kakaiba ng mabilis mong talunin si Yan Yufang. Maaari ka bang maniktik sa mga misteryo ng mga batas ng ibang tao? Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang ekspresyon, ito. Kailangan mong isipin ito ng mag-isa. Kung ano ang iyong mga batas, hindi ko lubos na naiintindihan, ngunit ang hula ko lang ay may kaugnayan ito sa kalawakan. Sa pangunahing bulwagan sa araw, nahulaan ko na kung mapoprotektahan mo si Yao Zhongguo at hindi matuklasan ng iba, ikaw na, ang dean. Kaya, susubukan kong ihatid ang tunog para tanungin ka, maipapangako mo sa akin, kumbinsido ako sa ilan. Ang mga sinabi mo noong araw, alam ko, ay hindi galing sa iyong sinseridad. Minsan mong nailigtas ang lupa at ang mundong tinatawag na Hongwang, makikita mo ang isa o dalawa sa mga bagay na ito. Gusto mong samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang puso ng mga tao. Matagumpay na tulungan ang iyong mag-asawa na maabot ang tuktok ng angkan. Ito mismo ang gusto naming makita, kaya, nakikipagtulungan din ako sa iyo at sinusuportahan ang iyong desisyon. Dapat mong malaman na kahit na ang iyong saloobin at ang iyong pananaw ay maaaring gumawa ng angkan, karamihan sa kanila ay nasisiyahan. Ngunit hindi madaling lokohin ang ilang mga lumang fox. Hindi lang ako ang nakakaalam ng tunay mong layunin. Bagamat karapat-dapat si Yao Zhongguo sa nararapat sa kanya, nararapat pa rin siyang mamatay. Ngunit hindi niya maitatago na sa nakalipas na ilang kapanahunan ng angkan, maraming panganib, at karamihan sa mga matataas na opisyal ang katotohanan ng kawalan ng pagkilos. Ang sinasabi mo ay walang iba kundi ang gustong marinig at paniwalaan ng karamihan ng mga tao. Tumango si Ye Fan, syempre alam ko, kaya hiniling ko sa iyo na protektahan si Yao Zhongguo, hindi ba iyon ang pinakamaganda sa dalawang mundo? Sa isang banda, lahat ay may disenteng mukha. Sa kabilang banda, ang mga pagsisikap ni Yao Zhongguo ay mayroon pa ring puwang upang lumingon. Ang ideya ay mabuti. Hindi ko naisip ang iyong paglipat. Ngunit kailangan mo ring maging malinaw, sa sandaling kumalat ang balita na si Yao Zhongguo ay buhay pa. Tapos ang mga salitang sinabi mo ay lilanlangan ang mga angkan ng mundo, at wala ka ng prestihiyo. Iniangat ng emperador ang kanyang mukha at sinabi. Gustong sabihin sa akin ng presidente na isang mapanganib na bagay ang umalis kay Yao Zhongguo. Ang panganib ay mas malaki kaysa sa pagsalakay ng Arcane Realm at ng hukbo ni Satanas. Napangiti si Ye Fan, salamat sa pagpapaalala. Ngunit sa aking palagay, hindi ka makakakuha ng tigre kung hindi ka papasok sa yungib ng tigre. Kahit na ito ay isang tayback na may dalawang talim na maaaring saktan ako anumang oras, gusto kong subukan ito at tingnan kung kakayanin ko ito. Natahimik si Ziggy. Saglit, saka bumantong hininga. Lumingon siya at sinabing, maglakad ka ng 5 hakbang pasulong, at naruroon siya. Hindi nag-atubili si Ye Fan at umabant ng 5 hakbang. Paglakad pa lang niya ay biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Mula sa tabing lawa, pumasok siya sa ibang mundo. Ang walang katapusang damuhan, asul na langit at puting ulap. Sa kalangitan, mayroong hindi mabilang na mga istant ng libro, iba't ibang mga libro, pati na rin ang mga pintura at manuskrito. Ito ang batas ng emperador na bumalik sa dekano, dalawang mundo. Isang pagod na boses ang nagmula sa isang tabi. Tumingin si Ye Fan, at si Yao Zhongguo, na nakaupo mag-isa sa lupa, napakahina. Ang kanyang kaluluwang dragon ay pinatay sa araw. Putol at pinaghiwalay, bagamat muling magsasama sa mundong ito, kakailanganin ng panahon para makabangon. Ito ang asul na dragon, kahit na ang 5 kuko na gintong dragon ay hindi makakapagpagaling sa sitwasyong ito. Narinig ko lang ito, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang napakalawak na iba pang mundo. Lumapit si Ye Fan kay Yao Zhongguo at umupo ng nakangiti. Mukhang may alam ka na. Bakit, hindi ka ba nagagalit sa akin? Akala ko ba papagalitin mo ako? Malamig at galit ang mga mata ni Yao Zhongguo. Noong una akong pumasok, galit na galit ako, umungol, sinubukan kong sumugod palabas, kahit nasunog ang jade, gusto kitang harapin. Hindi ako nakikipagkasundo na insultuhan mo ng ganyan, at walang kwenta sa mga sinasabi mo. Maaari mong sabihin na ako ay nagkasala at karapat-dapat, ngunit tinanggihan mo ang aking paniniwala, ang aking katapatan at pagmamahal sa angkan. Hindi ko ito matatanggap. Ngunit, nang unti-unti akong nagising at napagtanto na kaya kong tumira rito, at kung kaninong desisyon iyon. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo kung ano. Tanong ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Gaano man kaganda ang aking orihinal na intensyon, mithiin, at layunin para sa angkan. Pagkatapos ng lahat, nakagawa ako ng isang malaki at hindi maibabalik na pagkakamali. Kung ako magtagumpay, kung mabaygo ako, mali ako. Walang dapat ipaglaban. Hindi ako patay. Patahimikin ang galit ng mga pangunahing angkan, ngunit hindi rin makumbinsi ang mundo na sama-samang labanan ang mga dayuhang angkan. Kaya, kailangan kong mamatay para magkaroon ng pagkakataong mabuhay.
Nakangiting tumango si Ye Fan, alam ng isang matalinong tao ang katotohanan ng kamatayan at buhay. Pero hindi ko maintindihan, bakit gusto mong iligtas ang buhay ko? Dapat mong malaman na ang buhay ko ay isang malaking nakatagong panganib sa iyo. Pagkatapos ng lahat, kapag sinabi mo ang mga salitang iyon sa harap ng mga angkan ng mundo, nakatayo ka sa kanilang lugar. Sa kabilang banda, kung nabubuhay pa ako sa huli, malaking bagay para sa akin na mamatay muli, ngunit ikaw, mawawala ang puso ng angkan ng mundo, nalilitong sabi ni Yao Zhongguo. Napabuntong hininga si Ye Fan, tumingin sa malayo, at sinabing, oo, kaya ang bagay na ito. Ni hindi ako nang ahas na pag-usapan ang sarili kong asawa maliban sa presidente. Asawa ko, kung alam niyang may itinatago akong panganib na tulad mo, I would sure I'll try my best to kill you. Hindi mo alam kung gaano ako kaingat sa pag-arte ko sa araw, sa takot na baka makakita siya ng mga kapintasan. Kahit na asawa mo ako, hindi ko hahayaang mabuhay, kaya. Ikaw ano ba talaga ang iginuguhit mo? Sumimangot si Yao Zhongguo. Sumulyap si Ye Fan sa kanya, hoy, kahit gaano ka kasama, Blue Dragon ka pa rin. Napakahirap ba para sa iyo na palihim na mawala at itago ang iyong pagkatao? Bakit? Kailangan mo bang ilantad ang iyong sarili? Alam ng tatlong matatanda. Humph, ngini siya ni Yao Zhongguo, iba ang paraan, at hindi tayo nagsasabuatan, bakit ko ito itatago para sa iyo? Hoy, hindi ka talaga takot sa kamatayan. Ano ang takot sa kamatayan? Dahil ako, si Yao Zhongguo, ay nagpasya na baguhin ang angkan, wala akong takot sa buhay at kamatayan. Naiinis na sabi ni Yao Zhongguo. Anong mahirap mamatay? Sa tingin mo isa kang Blue Dragon of 8 calamities. Kung gusto mong mamatay, mabubusog kita agad. Ang paglutas ng mga problema at pagtupad sa iyong mga mithiin ang pinakamahalagang bagay. Makakapagsalita ka pa ba ng maayos? Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Naghinala si Yao Zhongguo, ano ang gusto mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Ye Fan at agad na nagtanong, Yao Zhongguo, ano sa tingin mo ang pinakamalaking contradiction sa loob ng clan, ang pinakamalaking problema na pumipigil sa iyong lumipat sa isang clan? Naisip ni Yao Zhongguo na hindi man lang niya ito inisip, natural, ang grupong ito ng matataas na ranggo, ngunit ayaw yumako ng responsibilidad, malayang-malayang mataas na ranggo at 3 ganap na 10. Umiling si Ye Fan, hindi. Kung gayon ano ang sinabi mo? Tanong ni Yao Zhongguo. Ang pinakamalaking contradiction ng angkan ay ang malalim na ugat na konsepto at batas na ang mahina ay kumakain ng malakas at ang malakas ay iginagalang, at ang contradiction sa pagitan ng angkan mismo, bilang isang tao, ay napakahirap linangin. Sa madaling salita, ang angkan ay nangangailangan ng hindi bababa sa pagbukas ng langit upang maituring na sandigan at magkaroon ng tunay na karapatang magsalita. Gayunpaman, napakahirap para sa mga anak ng angkan na maabot ang kaharian ng Kaitian. Isipin mo na lang, kahit ang isang level na Qinglong na tulad mo ay hindi magagawang makinig sa iyo ng mabuti sa mga tao ng Sanju. May mga talento sa mundo na katulad mo, may mga ambisyon, at ayaw manood ng Clan Sunset. Ilang tao ang naroon. Dahil ba hindi sapat ang lakas para ipakita ang dakilang ambisyon? Sumimangot si Yao Zhongguo at nanatiling tahimik. Pag-isipang mabuti, bakit kaya ng Diablo na pamahalaan ng mahigpit ang mga kaharian? Talaga bang puno sila ng mga talento ng demonyo, lahat sila ay napaka-literate at very nationally aware? Hindi, ang Devil Kingdom, ang mga demonyong talagang namamahala sa bansa ay lahat ay responsable at responsableng mga demonyo. Hindi tulad ng mga tao, ang mga demonyo ay likas na may kakayahang gumamit ng mga pangunahing kapangyarihan. Sa madaling salita, maliban sa antas ng eroplano, walang malinaw na puwang ng lakas sa Diablo. Sa ganitong paraan, maipapakita ng mga demonyo na may kakayahan at responsibilidad sa pamamahala ang kanilang mga talento. Hindi tulad ng ating angkan ng tao, malinaw na maraming tao ang mas angkop na maging mga manager ng clan. Ngunit dahil ang kanilang cultivation base ay talagang hindi hanggang sa antas, kailangan nilang maging mga ordinaryong tao, at kahit na maaari lamang mabawasan sa mababang katayuan. Namilog ang mga mata ni Yao Zhongguo, nahulog siya sa malalim na pag-iisip, at binulong niya ang sinabi ni Ye Fan. Unti-unti. Itinaas ni Yao Zhongguo ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ni Ye Fan na may kaunting gulat at pagkamangha. Kabanata 2956 na huwag ipaalam sa babae. Sword God. Kailan mo naisip ang mga tanong na ito? Hindi kaya na pag-aralan mong mabuti ang sitwasyon ng angkan at iniimbestigahan ito ng palihim. Nanginginig ang boses ni Yao Zhongguo. Ngumiti si Ye Fan at iwinagayway ang kanyang kamay, hindi ganoon karami, hindi masyadong advanced na kaalaman, huwag kang mag-abala. Naglakad-lakad lang ako sa mundo ng Diablo at namuhay sa mundo ng mga tao para gumawa ng paghahambing. Malinaw na siguro sa mga nanonood, simula bata pa lang ako hindi pa. Lumaki ako sa isang angkan at nanatili sa ilalim ng mahabang panahon. Wala akong nakapirming opinyon tungkol sa mga angkan, o tungkol sa mga demonyo. Ang mga taong katulad mo, lalo na ang mga henyo na tulad mo. Masyado kang mataas sa umpisa, nakatingin lang sa pagdating mo sa elite class, hindi mo pinapansin ang mga tao sa ibaba. Marahil sa iyong mga mata, ang pagmaster ng kapangyarihan ng orihinal ay hindi isang malaking bagay.
Tanging ang antas ng eroplano ang iyong layunin. Pero, 99% o mas maraming clan children. Ikaw, mararamdaman mo na kahit manalo ka sa langit, isa itong bangin na hindi tatawid. Ito ang nakatadhana sa mga tao na hindi kayang makipagkumpetensya sa mga demonyo at protos, dahil sa kanilang talento sa lahi. At dahil sanay ka na sa ganitong uri ng pagbabalewala, hindi mo papansinin ang pinakamahalagang plain reality na ito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yao Jonggo at Bam Ulong, oo. Bakit hindi ko naisip na iba ang sitwasyon ng mga tao kaysa sa mga demonyo? Ito ay kaunti lang, sabi ni Ye Fan, ang iyong plano sa pagkakataong ito ay sasalungat sa kalaunan ng karamihan sa mga nangungunang executive ng buong angkan, dahil ang landas na iyong pinili ay salungat na sa pag-unlad ng angkan. Ang clan ay maaaring magpatuloy hanggang sa araw na ito, kahit na sa isang mababang punto, ito rin ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin sa Taishi eroplano. Ano ang umaasa? Ito ay ang kapangyarihan ng dugo. Kung minsang umasa ka sa Diablo, kahit na ang mga mapagkukunan ay magagamit, ang paniniwala ay malilihis. Ang Demon King ay dapat ipahayag ang kanyang paniniwala at kumalap ng mga mananampalataya. Parami ng parami ang nakadarama na mahirap ang paglilinang ng linya ng dugo, ngunit sa halip ay nakakakuha sila ng lakas sa pamamagitan ng pagiging debotong mananampalataya. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ang mga anak ng angkan ay unti-unting mawawalan ng motibasyon na linangin ang kanilang linya ng dugo, unti-unting bumababa, at kalaunan ay magiging pinakamahinang lahi. Kaya't kung sasabihin mong pinagtaksilan mo ang angkan, hindi ka man lang nagkamali, at mawawalan ka ng pag-asa sa hinaharap kung hahanapin mo ang kaunlaran sa ilang sandali. Gusto mong sabihin iyan, Sword God, kung gusto mong maging emperador, hindi mo ba gustong magkaroon ng kapangyarihan ng pananampalataya? Kung ang mga anak ng angkan ay maniniwala sa iyo sa hinaharap, hindi ba sila ay magiging opportunista rin? Tanong ni Yao Jonggo. Gago ka ba? Umiling si Ye Fan at bamantong hininga. Anong mali? Sumimangot si Yao Jonggo. Una sa lahat, ako ay isang angkan, paano ko hahayaan ang aking mga tao na pumunta sa isang landas ng pagbagsak? Pangalawa, ang epekto ng kapangyarihan ng pananampalataya ay tinutukoy ng hari. Kung ako ay magiging emperador, natural kong makokontrol ang balanseng ito. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng mga major clans na hindi mapagkumpetensya ay makakasama lamang sa akin. Ngunit kung si Satanas, iba iyon, kailangan lang ng mga tao. Hindi na kailangan ng clan. Kung mas mahina ang angkan, mas madaling mamuno. Pagkatapos ng lahat, hindi ito kulang sa mga magic soldiers at magic generals. Si Yao Jonggo ay natigilan, hindi makapagsalita ng ilang sandali. Oo. Ngumiti si Fan, let's get down to business, ikaw na mismo ang nagsabi sa araw, kalahati ng clan ay hamak na miyembro na. Upang mabago ang angkan at mapalakas ang angkan, dapat tayong magsimula sa mga hamak na miyembrong ito, kung hindi ay hindi natin magagamutin ang sakit. Kung wala kang ganoong kataas na paningin sa lahat ng oras, laging iniisip ang pagpapalit ng angkan mula sa itaas, baka hindi ka aabot ng ganito. Tulad ng sinabi ko, hindi mo pa talaga napasok sa kaibuturan ng karamihan ng mga tao ng angkan. Ang mga mata ni Yao Jonggo ay komplikado, kung gayon, ano sa palagay mo? Paano ito gagawin? Ngumiti si Ye Fan at iniunat ang kanyang kamay, sabihin mo sa akin, lahat ng miyembro ng Shenlong Supreme, Stronghold, sasabihin ko sa iyo ang aking plano. Nagbago ang mukha ni Yao Jonggo at ninisyon niya, ipakita ang buntot ng fox, ito ang tunay mong layunin. Hindi mo maaaring hilingin sa akin na aminin ang mga batang iyon, sila ang pag-asa ng kinabukasan ng angkan. Kung ano ang gusto mo, nagkibit-balikat si Ye Fan. Anyway, hindi ka papaalisin ni Din Emperor nang walang pahintulot ko. Sa lakas mo, hindi mo maisip na umalis dito. Yao Jonggo, huwag mo talagang isipin na kung wala ka, hindi ko sila mahahanap. Sa kabaligtaran, iniisip ng lahat na patay ka na. Kaya, nagtatanim sila ng sama ng loob sa akin. Kung hindi ko sinasadyang masaktan ako sa oras na iyon, pero mabibilang ito sa iyong ulo. Nagpakita ng pag-aalala ang mga mata ni Yao Jonggo, at halatang nag-aalangan siya. Si Ye Fan ay mukhang mataimtim at nagsabi, kung ano ang sinabi ko ngayon, maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin, wala akong utang sa iyo. Kung gagawin mo talaga ito para sa angkan, hindi para sa sarili mong pagnanasa. Naniniwala ako, gagawa ka ng matalinong desisyon. Para iligtas ka, nakipagpustahan din ako sa pundasyon ng emperador ko, itigil mo na ang pagtingin sa mga tao. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, sumigaw siya sa langit, President Emperor. Bitawan mo ako. Umalis ka. Gatlang M. Bagamat maaaring subukan ni Ye Fan na basagin ito gamit ang unparalleled law, ayaw niyang mapansin ni Dizigi ang napakaraming bagay. At saka, medyo provocative din ang for celebrating the rules. Isang boses ang pumasok sa kanyang isipan. 3 hakbang pasulong. Si Ye Fan ay hindi nag-isip tungkol dito at gumawa ng 3 hakbang. Nagbago ang eksena sa harap niya, at bumalik na siya sa lawa. Ang mga mata ni Dizigi ay naging mas nakakaintriga, at tumingin siya kay Ye Fan ng malalim. Sword God, Mrs. Xiao at ako, talagang hindi kayo nagkamali. Narinig mo lahat. Hindi nagulat si Ye Fan.
Sa aking mundo, natural na lahat ay hindi makakatakas sa aking mga mata at tenga. President Emperor, ang iyong batas ay medyo rascal, ito ay mailap. Ang aking batas ay higit pa sa pagtatanggol at hindi sapat sa pag-atake. Sa tatlong ganap, ang aking batas ay dapat ituring na hindi gaanong agresibo. Gayunpaman, ito ay upang lumikha lamang ng isang maliit na mundo na maginhawa para sa akin na magbasa ng tahimik. Hindi mapigilan ni Yefan ang mapangiti nang maalala niya ang bookshelf na lumulutang sa buong mundo. Itong lalaking ito, dapat dahil may libreng study room siya kaya naiintindihan niya ang ganoong batas. Anyway, kung gustong maintindihan ni Yao Zhongguo, pakiusap sa din na sabihin sa akin. Tumango si Emperor Ziggy. Oh, tama, tahimik na kilos ni Yefan, at sinabi sa mahinang boses, tandaan na huwag ipaalam sa aking asawa. Buhay pa si Yao Zhongguo, o tiyak na mamamatay siya. Sa mundo ko, walang makakapatay kay Yao Zhongguo, bumalik ang emperador kay Tao. President, hindi mo naiintindihan ang mga pamamaraan ng aking asawa, ngumiti si Yefan ng mapang-akit. Oh, medyo na-curious si Emperor Ziggy, mukhang mas makapangyarihan si Miss Su kaysa sa nakikita niya. Anyway, guguluhin kita. Pagkatapos magsalita ni Yefan, ikinaway niya ang kanyang kamay at tumalikod para umalis. Bago siya maglakad ng malayo, biglang naramdaman ni Yefan na ang dalawang pamilyar na pressure ay nagmula sa langit sa itaas ng Shenlong City sa di kalayuan. Boom! Gatlang M. Dalawang grupo ng apoy ng Phoenix, isang itim at isang pula, ang sumabog sa hangin. Kaagad, daan-daang mga light spot ang patuloy na kumikislap, at ang dagandong ay parang isang pagsabog ng mga saludo na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bagamat ito ay mataas sa langit, mayroon ding mga alon ng init, na nagtitina sa kalangitan sa isang dagat ng apoy. Kabanata 2957. Hindi nakaimik si Yefan, anong nangyari? Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, bakit nakipag-away si Xiao Ziner kay Huang Wanro? Umiwas siya at bumalik sa venue ng kasal ng pamilya Feng. Oo nga, nakita ko ang isang malaking grupo ng mga bata sa angkan na nakaturo sa dalawang babaeng Phoenix na nasa eroplano sa ere. Brother Yefan, nakabalik ka na, nag-away ang kuya ko at si Huang pagkatapos ng ilang salita, hindi sapat ang pag-inom at pagsuntok, at biglang sinabing gawin ito. Malungkot ang mukha ni Du Yuner, walang silbi kahit paano ko hikayatin, bilasan mo. Pumunta ka at itigil mo na. Tinapik ni Yefan ang kanyang noo, itong si Huang Wanro at Xiao Qingshan ay umalis na, ngunit ang kalbong babaeng ito na mahilig uminom, ay nanatili rito. Pumunta ka at hikayatin, huwag maghintay ng masyadong ingay para magalit si Feng Xiaotian, napakahalaga niya ngayong gabi, hinimok din ni Su Qingzhou. Walang pagpipilian si Yefan kundi lumipad at sumugod patungo sa larangan ng digmaan kung saan pumutok ang pulang apoy. Ngunit sa sandaling lumipad siya sa himpapawid, nakita niya si Xiao Ziner na bumagsak na parang bulalakaw, gumuhit ng bakas ng apoy. Niyakap ni Yefan ang babae, nakita si Xiao Ziner na magulo ang buhok, kumunot ang noo at sinabing, huwag na kayong mag-away. Kung gusto ninyong matuto sa isa't isa, hindi kayo dapat nandito. Nako, mabaho Yefan, bitawan mo ako. Hindi ko lang pinansin. Lalaban ako. Ha. Interesting. Emperor level Feng yan. Sayang at hindi ako vegetarian, batang babae, kung matalo mo ang matandang babae, halos tama ka. Bumaba si Huang Wanro at sinabing nakangisi. Patay na kalbo. Sa sobrang brute force, lalaki ka. Nagpumiglas si Xiao Ziner na lumaban. Niyakap ng mahigpit ni Yefan si Xiao Ziner, at pinagsabihan, tama na. Ngayon ay ikakasal na si Feng Xiaotian, at may antas ng kalokohan. Ako. Mukhang hindi nasisiyahan si Xiao Ziner, halatang nawalan siya ng hangin ngayon lang, hindi komportable. Kusang loob. Bakit? Huwag tanggapin. Kailangan ng matandang babae kapag umiinom at sumuntok, at hindi sulit ang pakikipag-away. Huwag isipin na ang Feng yan na antas ng emperador ang pinakamalakas, hindi ka pa rin naniniwala. Tagumpay si Huang Wanro. Huang Wanro, huwag kang magsalita. Umirap si Yefan. Sword God, ingatan mo ang iyong babae, hindi ko kailangan mong turuan ako ng leksyon. Katatapos lang magsalita ni Huang Wanro nang may isang magiliw, na boses ng babae ang nagmula sa likuran. Wanro, bakit hindi ka pa umaalis? Si Huang Wanro ay nanginginig, lumingon ng matigas, napakamot sa kanyang kalbo na ulo, at nagpakita ng isang nakakahiyang ngiti. Tita Qingshan, bakit ka bumalik? Ngumiti si Xiao Qingshan ngunit hindi ngumiti, at ang kanyang mga mata ay puno na ng pagpatay. Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang gaaman sa mga tasa? Bakit nakikipaglaro ka pa sa mga junior dito? Hindi ka naman nakikinig sa tita mo di ba? Auntie. Misunderstanding. Ouch. Dati. Natapos na ni Huang Wanro ang pagsasalita, nahawakan na ni Xiao Qingshan ang isang tenga niya. Tulad ng pagkaladkad ng matigas ang ulo na asno, hinayla ni Xiao Qingshan si Huang Wanro palayo sa pamamagitan ng paghawak sa tainga na iyon. Ilang bisita ang nanunood ng saya. Ilang panghihinayang. Kinuha ni Yefan si Xiao Ziner, na tulala, at bumalik sa ilalim. Ate, sabihin mo wag kang pabigla-bigla, tingnan mo ang gulo ng buhok mo. Tinulungan ni Du Yuner ang kanyang matandang kapatid na mag-ayos nito.
Magulo ang hairstyle. Gusto kong mag-practice. Hindi ko man lang matalo ang patay na kalbong ulo, iniinis ako. Tinapakan ni Xiao Ziner ang kanyang mga paa. Hindi sigurado si Huang Wanro kung ilang taon ang matanda sa iyo. Kakapasok mo pa lang sa plane level, kaya hindi normal na talunin ako. Umiling si Ye Fan. Hindi, dahil nagpunta siya sa Zaifengwo para mag-practice. Pupunta rin ako sa Chifengwo, at pagbalik ko mula sa aking pagsasanay, saysabog ko ang kalbong ulo na iyon. Nagngagat ang ngipin ni Xiao Ziner. Ang banal na lugar ng Phoenix. Alam mo ba kung paano makarating doon? Tanong ni Ye Fan. Sabi lang ng kalbo sa Xiaoshu, mararamdaman mo kapag pumunta ka doon. Hanggat isa kang angkan ng Phoenix sa antas ng eroplano, maaari kang pumunta doon upang mag-cultivate. Anong klaseng lugar yan? Nagtataka si Ye Fan. Lumapit si Xiao Waiso sa oras na ito at nagsabi, ito ay ang lugar kung saan nakatira ang banal na hayop na si Suzuko. Mayroong higit pang pagkakataon upang mapabuti ang bloodline, dahil mararamdaman mo ang banal na kapangyarihan ni Suzuko. Si Auntie Xiao Qingshan lang ang nagsabi sa amin tungkol sa eroplanong ito. Fengwu Jiushan. Ang orihinal na buong bersyon ng Fengwu Jiushan, na sinusundan ng bloodline cultivation stage ng Burning Suzuko. Gayunpaman, tila si Suzuko ay hindi bababa sa Qinglong. Ngayon ang pamilya Phoenix ay mayroon lamang Tia Qingshan, Huang Wanru ay isa pang ang mga matatanda ng. Dumating na si Kate Tianjing. Inimbitahan ni Tia Qingshan ang aking kapatid na babae, kami ni Suso na pumunta sa Xiaoshu ng magkasama, at handang tumulong sa amin sa aming paglilinang, paliwanag ni Du Yuner. Ito ay isang magandang bagay, kung mayroon kang tatlong ganap na gagabay sa iyo, tiyak na magagawa mong gumawa ng mabilis na pagunlad, sabi ni Ye Fan. Kuya Ye Fan, sa tingin mo ba talaga? Siyempre, hindi naman ako pupunta sa isang delikadong lugar. Kapag nandyan si Madam Xiao, magiging okay ako. Naramdaman pa ni Ye Fan na mas kailangan ni Du Yuner ang ganoong pagkakataon kaysa kay Xiao Ziner. Kilala ko si Du Yuner mula pagkabata. Ang babae ay masyadong maamo, masyadong mabait, at walang pagsalakay. Naging mainit din ang kanyang pagsasanay. Kahit na hindi mahina ang talento ni Du Yuner, hindi siya masyadong mapagkompetensya. Hindi naman sa napakasama ni Du Yuner, ngunit ngayong nasa panganib ang Taishi Plane, maaari siyang maging mas malakas at mas ligtas. Tingnan mo Yuner, sinabi rin ni Smelly Yefan na dapat siyang pumunta, bakit ka nag-aalangan? Tara na sa Xiaoshu dali. Nang makita ito, nagpa siya rin si Du Yuner, kung gayon. Mabuti yan, ate, aalis tayo bukas ng umaga. Anong bukas ng umaga, bilisan mo at sumunod ka na. Kung hindi, aalis si Tita Xiao. Umalis ang kamay ni ate. Niyakap ni Xiao Waiso si Feng Qinglan, pagkatapos ay commendat kay Ye Fan at sumunod. Nga pala, Qinglan, nararamdaman mo ba kung nasaan ang Dragon Palace ngayon? Tumingin si Ye Fan kay Feng Qinglan. Tumango ang babae, well, medyo naramdaman ko noong una akong dumating. Nainggit sandali si Ye Fan, kung gayon. Bakit hindi ka pumunta at tingnan kung ano ang nasa loob, lumabas ka at sabihin sa akin. Walang magawa si Feng Qinglan at tumango, okay, pagkatapos ay titingnan ko. Pagkaalis ni Feng Qinglan, pinabalik ni Ye Fan ang ilang babae sa Titan World. Pribado, inayos din ni Ye Fan at Shilanyu ang ilang mga gawain. Si Shilanyu ay hindi nang ahas na mag-empake ng tiket, ngunit handa siyang subukan ito. Nais ni Su Qingzhou na bumalik sa tahanan ng mga matatanda upang harapin ang ilang mga bagay, ngunit hindi siya bumalik. Kasama sa mga nanatiling magkasama sina Chu Yunyao, Ling Yue, Candlelight at Ai Er. Ang apat na babaeng ito ay makakatulong kay Su Qingzhou na malutas ang maraming problema. Hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa kakayahan ni Chu Yunyao, parehong nadama ni Ye Fan at Su Qingzhou na para ganap na mabaligtad ang ilan sa mga problema ng mababang katayuan ng angkan, ang pagpapalakas ng teknolohiya ay mahalaga. Sa pamamagitan lamang ng pagpapataas ng lakas paggawa, magagawa ng mababang ranggo na populasyon na itaas ang iba. At ang pagbuo ni Ling Yue, ang kakayahan ng pamamahala ng Candlelight, ang pagsisiyasat at pag-abang ni Ai Er, at ang impormasyon sa Arcane Divine Realm ay kailangan na ngayon. Siyempre, kasama niya rin si Gu Qing, ang babaeng tagapaglingkod. Noong abala si Su Qingzhou, inalagaan niya si Tuan-Tuan. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga, at bago niya malaman, ang mga babae sa kanyang pamilya ay talagang nakaya ng higit na ibahagi ang pasanin para sa kanya. Bago umatake ang hukbo ni Satanas at ang Arcane Realm, sa wakas ay makakatuon na siya sa kanyang cultivation. Sa ikalawang kalahati ng gabi, bumalik si Feng Qinglan mula sa Shenlang Palace. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na si Feng Qinglan ay nasa sabik at tila nakakita ng isang bagay na kapansin-pansin. Paano ito? Lanlin, ano ang sitwasyon sa Shenlang Palace? Tanong ni Ye Fan na may kumikinang na mga mata. Abanata 2958 tingnan mo ako. Si Feng Qinglan ay mayroon ding matingkad na mga mata, ngunit kapag ang mga salita ay dumating sa kanyang bibig, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ay bihira, si Feng Qinglan ay nawalan ng salita. Di ba, Xiao Lanlan, ilang dekada ka nang nasa library, at hindi mo man lang may larawan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa.
Galit na sumulyap sa kanya si Feng Qinglan, ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita o naramdaman, ni hindi ko nakita sa anumang libro. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang magaspang na paglalarawan. Sabi ni Ye Fan. Ito ay, parang isang malaking dragon, naging bulwagan. Pagkatapos, sa sandaling pumasok ka, maraming bagay na orihinal na hindi malinaw at hindi malinaw, ay nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na balangkas. Ito, tila may ilang espesyal na katangian ng linya ng dugo ng Qinglong. Ang pakiramdam at kakayahan ng dragon ay mas madaling maunawaan sa Shenlong Temple. Paano ko ito ilalagay? Anyway, pakiramdam ko marami na akong nakita at natutunan, pero hindi ko lang mailalarawan. Si Ye Fan ay nalilito, kung gayon, ano ang mayroon? Sa bulwagan, parang mga estatwa, tulad ng mga buhay na tao. Marginal, pero alam ko lang kung saan papasok at lalabas. Tapos, biglang maraming ideya sa isip ko. Sa pamamagitan ng ang paraan, sinabi mo sa akin noon, ang ilang pag-unawa sa mga batas ng Qinglong. Medyo naintindihan ko na, ano ang ibig mong sabihin. Sa maikli, napakaraming bagong ideya, kung hindi ka sabik na maghintay ng balita, ayaw kong lumabas. Seryosong sinabi ni Feng Qinglan, Ye Fan, sa palagay ko. Parang nasa loob ito, kaya kung gawing bloodline si Qinglong, mas mabilis na umunlad. Nabanggit din sa akin ni Elder Hua Feihua na kung hindi ka pa nakakapunta sa Dragon Palace, mas mainam na manatili doon sandali. Dahil noong una siyang pumasok sa Qinglong, ito ang pinakamagandang oras para magsanay sa Shenlong Temple. Habang tumatagal, mas kaunting tulong ang maibibigay ng Shenlong Temple. Nanlungo si Ye Fan, at nang sabihin iyon ng babae, mas nanabik siyang pumasok at tingnan. Ano? Uri ng mahiwagang lugar ito. Oo. Ngumiti si Feng Qinglan at tiningnan ang panghihinayang ekspresyon ng lalaki, at hindi niya ito matiis. Pwede kang pumasok sooner or later, tutal mas malalim ang pangunawa mo sa Qinglong kaysa sa akin. Kaya lang, ang bloodline ay masyadong tingnan, kaya hindi ako nagmamadali. Pagdating ng panahon, natural na lilipas. Naaliw si Feng Qinglan. Ang pagkakaunawa ko ay ang espada ay nakahilig, kung hindi ay ang bloodline ay magiging napaaga. Ngumiti si Ye Fan at umiling, okay lang, kumpara sa Qinglong, mas gusto ko ang kendo, may mga nadagdag at naluluji, at hindi ako made depress. Sa pagsasalita, humakbang si Ye Fan, niyakap ang babae at hinalikan siya. Mawawala ako sandali, kung malungkot ako, bumalik ka kaagad, sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti. Namula si Feng Qinglan at itinulak ang lalaki. Sa isang kisap mata ng kanyang maitim na pulang buhok, lumipad siya. Bagamat hindi pa rin niya maintindihan ang misteryo ng Dragon Palace. Gayunpaman, may nakuha rin si Ye Fan. Tinansya niya na ang Dragon Palace ay may espesyal na kapangyarihan. Mas malinaw na maunawaan ang pasikot-sikot ng pamilya Shenlong. Before I knew it, lumipas na ang gabi. Si Ye Fan ay dumating sa bahay ni Feng ng madaling araw, at ang pamilya Feng ay medyo kinakabahan, kaya natural na malugod nilang tinanggap siya. Si Ye Fan ay magalang din at natapos na kumain pagkatapos ng almusal, hayaan ang pamilya Feng na hilingin kay Feng Xiaotian na lumabas. Ngunit ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Feng ay nasa isang dilema. Lord Sword God, please let us go. Sino ang mga ngahas na guluhin ang magagandang bagay ng ninuno ni Feng Xiaotian? Ngumuso si Ye Fan, at pasimpleng lumapit sa pinto ng wedding room ng mag-isa. Pagkatapos sumigaw ng ilang beses, lumabas si Feng Xiaotian na walang gana na may walang sando sa itaas na katawan. Kuya, huwag kang ganyan, kakaasawa ko lang, kaya hintayin mong matapos ang negosyo ko ha. Ang aga-aga na, malapit ka nang matapos, mahaba pa ang mga araw, sabi ni Ye Fan. Kuya, maghintay ng kalahating araw. Kalahating araw. Commandant si Feng Xiaotian. Nag-aalangan si Ye Fan, ngunit nakita niya ang nobya na gumapang papunta sa bintana gamit ang isang kamay, nakalabas ang mukha, medyo nababalisa ang mga mata. Lord Sword God, samahan na natin si Xiaotian, business matters. May bakas pa nga ng pagmamakaawa sa mga mata ni Mimi. Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin kay Feng Xiaotian na may mapaglarong tingin, kayo. Hindi ba kayo matutulog? Hindi, bakit ka natutulog? Hindi na kailangan. Sabi naman ni Feng Xiaotian. Namula si Mimi hanggang sa dulo ng kanyang tenga at diretsyong napaatras. Magpapahinga na ako, Xiaotian, mangyaring sumama kay Lord Sword God. Si Feng Xiaotian ay mukhang bigo, Miss, bakit mo ako pinabayaan? Dapat umalis ka na. Hindi makatiis, isang pangungusap ang itinapon mula sa silid. Medyo natakot si Feng Xiaotian at tinanong si Ye Fan sa mahinang boses, Kuya, galit ba ang asawa ko? Huwag kang mag-alala, kapag nagpahinga siya, natural na mawawala ang galit niya. Kung i-provoke mo siya ngayon, dadagdagan mo lang ng panggatong ang apoy. May tiyag ang panghihikayat ni Ye Fan. Okay, then listen to Kuya. Kuya, bakit mo ako hinahanap? May natutunan akong mga bagong trick kamakailan, at gusto kong makipaglaro sa iyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Isang away. Tila nawala ng interes si Feng Xiaotian, Kuya. Bakit hindi ka maghanap ng iba? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba napakababa ng lakas ko? Tumango si Ye Fan.
Hindi naman. Kuya, syempre kahanga-hanga ka, pero, hindi ba nag-away kayo noong nakaraan? Malabong sabi ni Feng Xiaotian. Ang huling pagkakataon ay ang huling pagkakataon. Malayo ka sa paggamit ng lahat ng iyong lakas, at hindi ko rin ginamit ang lahat ng iyong lakas. Sa pagkakataong ito, lalaban tayo ng seryoso, sabi ni Ye Fan. Kuya, hindi ba? Gaano kadelikado iyon? Tumawa si Feng Xiaotian. Medyo naiinip si Ye Fan, malinaw na minamaliit ng taong ito ang kanyang sarili at naisip na hindi niya sinasadyang papatayin ang kanyang sarili. Feng Xiaotian, tinulungan kitang lutasin ang lahat ng mahahalagang bagay sa iyong buhay. Sa simula, ikaw at si Jelos ay nag-sparring para sa isang laro, at ako na ang magtulak sa mga bagay na tulad nito. I figured it out, tinawag mo akong Big Brother, in fact look down on me at all. Ngumisi si Ye Fan. Kuya, huwag mong sabihin yan. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Iba si Jelos sa'yo, not to mention na isa siyang sea monster na makapal ang balat at makapal ang laman. Talagang imposibleng magkaroon ng kapangyarihan ng pananampalataya, at magkakaroon ng aksidente. Hindi pwedeng mamatay. Iba ka, ang sword intent mo ay makakapatay din sa akin. Kung gusto kitang awayin, dapat may killer move ako para matuto ako sa'yo. Ngunit hindi ka tulad ni Jeros, maaari kang mayroong mas mataas na rate ng pagpapahintulot sa kasalanan. Gumagawa ako ng pamatay na hakbang. Kung hindi mo ito mahuli. Kung gayon, hindi ko ba papatayin ang pinakamatalik kong kapatid? Walang magawang sabi ni Feng Xiaotian. Hindi napigilan ni Ye Fan na matuwa, sa wakas ay handang sabihin ng taong ito ang totoo. Nung inaway niya si Jeros, nakaya niya talaga ng madali. Kuya, kung gusto mo talagang maghanap ng makakapag-practice, bakit hindi mo puntahan si Miss Xiao? Siya ay nagliliyab, at hindi siya natatakot na patayin mo siya. At kung maaari mong talunin siya, kung gayon ito ay masyadong mahaba upang labanan, at dapat kang maging walang talo. Ang pangunahing punto ay ang pagkilos ni Old Sister Xiao ay hindi kayo papatayin ng sabay-sabay, tumawa si Feng Xiaotian. Nakakatakot ang kabanata 2959. Madilim ang mukha ni Ye Fan, at siya pala ay isang maliit na bata na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Tila hindi niya ginawa ang kanyang makakaya noong huling pagkakataon, minamaliit siya ni Feng Xiaotian. Well, ayokong magsumikap ka. Last time na nakipag-away ako sa iyo, ginamit mo lang ang kapangyarihan ng Azure Dragon Bloodline, hindi ang batas ng eroplano mo. Sa pagkakataong ito, depende ito sa kung mapipilit kitang gamitin ang batas ng eroplano. Kung talagang hindi ko kayang lumaban sa sandaling lumabas ang iyong panuntunan, pipigilan ko ang sarili ko, simpleng sabi ni Ye Fan. Napaatras si Feng Xiaotian, mukhang naiinis, kuya. May sinabi ba sa iyo ang presidente ng Emperor? Kumunot ang noo ni Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Ako. Wala akong ibang mga patakaran, kuya, sigurado kang mali ang narinig mo. Ikan-away ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay. Feng Xiaotian, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Kuya, huwag mo akong ipahiya, umiling si Feng Xiaotian. Nag-isip sandali si Ye Fan, humakbang pasulong, at sinabi sa mahinang boses, kung sasamahan mo ako, tuturuan kita ng ilang espesyal na kasanayan. Nagningning ang mga mata ni Feng Xiaotian, tumingin siya sa wedding room, at napalunok. Kuya, ang dalawa nating kapatid, sino ang kasama? Fair na. Magsasanay ako kay kuya ngayon. Nagpakita ng marangal na tingin si Feng Xiaotian. Ipinagmamalaki ni Ye Fan ang kanyang sarili, at para harapin ang ganitong uri ng kakatwa, kailangan talaga niyang maghanap ng tamang gamot. Pareho nilang alam na ang lakas ng isa't isa ay tiyak na hindi angkop para sa pakikipaglaban sa Shenlong City. Gusto ni Ye Fan na gamitin ang teleportation array para pumunta sa mas malayong lugar. Ngunit sinabi ni Feng Xiaotian na hindi, alam niya na walang lupain ng tao malapit sa Shenlong City. Kaya't ang dalawa ay lumipad palabas ng Shenlong City ng 10,000 milya at nakarating sa isang desyerto na Gobi. Sa sandaling pumasok siya sa Gobi, nakita ni Ye Fan na may mga bakas ng labanan sa lahat ng dako. May mga lubak at kanyan kung saan-saan, halatang gawa ng tao, at lahat sila ay mga super killer moves. Hoy, kuya, okay lang ang lugar na ito, walang tao, pwede mong bitawan. Anong lugar ito? Paano mo nalaman? Syempre alam ko, ito ang training ground ko. Nagtapos ako sa Kyushu College. Nang maglaon, sa unang 10,000 taon, kahit 10,000 taon, nagpractice ako dito. Ito. Tila ang unang 3 kalamidad ng Qinglong ay ginugol dito. Sinasakop ko pa rin ang ilang ganoong training ground sa Kyushu. Walang darating, kasi natatakot silang mapatay ko nang hindi sinasadya, haha. Si Feng Xiaotian ay ngumiti ng buong puso, na parang may pagmamalaki. Naantig muli si Ye Fan. Sinabi ng taong ito na siya ay nasa isang lugar kung saan ang mga ibon ay hindi umiimik sa loob ng 10,000 taon. Genius at kasipagan, alin ang mas angkop? Kuya, malapit na, simulan na natin ang laban. Pagkatapos ng laban, kailangan kong bumalik sa gabi. Hinaplos ni Feng Xiaotian ang kanyang mga kamay at pinilipot ang kanyang leeg. Napukaw si Ye Fan at nakangiting sinabi, siguro kapag nagsimula na ang laban, ayaw mo nang bumalik. Natatakot ako na medyo mahirap.
Hindi pa ako nakakakilala ng isang kalaban na maaari kong matamasa ng higit sa 20,000 taon. Kasi wala talagang magandang kalaban. Sa nakalipas na 20,000 taon, karaniwan kong nililinang ang aking sarili, gumagawa ng sarili kong mga galaw, at lumalaban ng mag-isa. Sarili ko. Napakamot si Feng Xiaotian sa likod ng kanyang ulo, at tila naisip na ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay medyo hanggal, kaya natawa siya. Tanggapin ang iyong sariling mga trick. Sumimangot si Ye Fan, talagang minamaliit mo ang mga tao. Walang paraan, kung hindi, nakakatamad. Pagkatapos ay susubukan kong. Nagawing puno ka ng lakas ngayon. Tumigil si Ye Fan sa pagsasalita ng walang kaparirikon at naglabas ng lumilipad na espada. Quadruple disintegration. Sumambulat ang sword intent. Kinusot ni Feng Xiaotian ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat, at ang kanyang mukha ay agad na naging mas seryoso. Ito ba? Isang nasasabik na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Feng Xiaotian, kawili-wili. Wala sa dalawa ang nagsalita pa. Sa sumunod na iglap, marahas na nagbanggaan ang dalawa sa langit na parang dalawang bulalakaw. Espada at dragon, sa isang tiwangwang at mapanglo na mundo, nakikipaglaban at sumasayaw ng ligaw. Ang labanang ito ay masasabing madilim at madilim. Pagkatapos makipaglaban sa mahigit 100 galaw, si Feng Xiaotian ay wala nang napahajijek na ekspresyon. Nakatuon si Ye Fan, at naging seryoso rin si Feng Xiaotian. Walang tinatawag na Big Brother sa pagitan ng dalawa, ang tinatawag na skill teaching. Nagpakita ang mga mata ni Feng Xiaotian ng taos-pusong pananabik at kagalakan. Makalipas ang mahigit 20,000 taon, sa wakas ay nakaranas na naman siya ng isang nakabubusog na labanan. Mabilis lumipad ang oras. Ngunit ang dalawa sa kanila ay nahuhulog sa patuloy na kompetisyon ng mga panlilinlang at kasanayan, ang labanan ng kamalayan, at ang pisikal na paghaharap, na hindi nakayanan ang kanilang sarili. Sa unang araw, si Feng Xiaotian ang nangibabaw, at ang kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan sa pakikipaglaban at paglilinang ay naging napaka-passive ni Ye Fan. Kinabukasan, si Ye Fan ang nangibabaw, at ang kanyang mga bagong kasanayan at pangunawa ay unti-unting nagmature, na pinipigilan si Feng Xiaotian. Sa ikatlong araw, naging halata ang kalamangan ni Ye Fan, at naging pasibo si Feng Xiaotian. Sa ika-4 na araw, nakita ni Feng Xiaotian ang ilan sa mga kapintasan ni Ye Fan at muling nang ibabaw. Sa ika-5 araw, inayos ni Ye Fan ang ilang mga depekto at nabawi ang eksena. Ika-6, ika-7. Unconsciously, mahigit 1 buwan na ang lumipas. Walang ideya ang 200 milyong pakulo ang naipasa. Noong 1998, si Ye Fan ay hindi makasabay sa kanyang pagkonsumo, kaya siya ay gumamit ng aura upang masira at mapabilis ang kanyang paggaling. Ang perverted physical fitness ni Feng Xiaotian ay matagal nang naglalaro sa isang napakalakas na labanan, at siya ay nasa perpektong estado ng enerhiya. Naramdaman ni Ye Fan na kulang pa rin ang kanyang pisikal na pagsasanay. Bagamat maihahambing ito sa pangkalahatang Qinglong, mayroon pa ring malaking agwat sa antas ng halimaw ni Feng Xiaotian. 82 araw. Biglang huminto si Feng Xiaotian. Anong mali? Sumimangot si Ye Fan. Napagtanto ba ng lalaking ito na halos 3 buwan na niyang na-delay ang kanyang honeymoon? Medyo komplikado ang mga mata ni Feng Xiaotian, at bumantong hininga siya. Kung patuloy kang lalaban ng ganito, walang resulta. Maaaring lumaban ako ng daan-daang taon at hindi ko masasabi sa iyo ang nanalo. Ngayon ang aking Azure Dragon skill at martial daw ay hindi maaaring basagin ang iyong swordsmanship. Bagamat ang iyong pisikal na lakas at cultivation base ay lahat hindi kasing husay ko. Ngunit, ang iyong pagiging espada ay talagang karapat-dapat sa mga salitang walang kapantay sa mundo. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, kaya, gagamitin ko ang sarili kong mga patakaran. Ang mukha ni Feng Xiaotian ay gusot, at tila siya ay medyo ayaw at hindi masaya. Ang layunin ng pakikipaglaban ni Ye Fan ay nagngangalit, at ang kanyang layunin sa espada ay muling bumubuhos sa napakalaking apoy. Matagal ko na itong inaabangan. Halika, maglaban tayo sa loob ng 100 araw. Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang bibig. Hindi ito magiging 100 araw. Bakit? Kahit na ako ay sobrang nahihiya, ngunit mula sa obserbasyon ng mga araw na ito. Ang kasalukuyan mo, sa harap ng aking mga batas, ay hindi maaaring tumagal ng 1 oras. Hindi naman iyon. Kung gagawin ko ang lahat, hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito. Sinabi ni Ye Fangson, hindi pa nararating ni Lao Su ang no self-sword realm. Nagliwanag ang mga mata ni Feng Xiaotian talaga. Sword God, mag-ingat. Mahigpit na hinawakan ni Ye Fan ang espada. Ngunit, nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, hindi niya napigil ang ibuka ang bibig sa pagkagulat. Pagkatapos ng oras, sa estado ng walang sariling espada, si Ye Fan, na gumamit ng mga trick sa ilalim ng kahon, ay bumagsak. Siya ay direktang binugbog hanggang sa itim, at nahulog na parang bulalakaw, na bumagsak sa isang malalim na bunganga. Puff, iniluwan ni Ye Fan ang isang subo ng dugo. Ang huling bakas ng kahinahunan ay gusto niyang pag-alitan. Ang kanyang ina. Anong bastos na panuntunan? Kabalbalan. Kaagad, nakoma si Ye Fan.
Kabanata 2960. Nang muling magising si Ye Fan, lumipas ang 2 oras. Madilim ang langit, makikinang ang mga bituin at ilog, at umaalulong ang hangin sa gobi. Naamoy ang bango ng taba ng hayop, umupo si Ye Fan. Kuya, gising ka na. Halika, kumain ka muna ng kapirasong karne para makabawi. Si Feng Xiaotian ay nanghuli ng hindi kilalang malaking hayop, na mukhang isang napakalaking baboy ramo. Gumawa ng isang malaking hurno mula sa mga bato, at inihaw ang baboy ramo ng direkta sa oven. Kinuha ni Ye Fan ang isang malaking binti ng baboy, na kasing laki ng kanyang katawan. Pinagsama ni Ye Fan ang kanyang layunin sa espada, iniswipe ang kanyang mga daliri, pinutol ang binti ng baboy sa maliliit na piraso, at kinain ito. Ang galing mo, karapat-dapat kang manirahan sa kabundukan sa buong taon, kumain ng karne si Ye Fan. Gutom na rin talaga siya, at napakalaki ng pagkonsumo ng Selfless Sword Realm. Sa katunayan, hindi siya nawala ng malay ni Feng Xiaotian sa huli, ngunit hindi niya maiwasang ubusin muna ito. Hoy, alam ko paggising mo kuya siguradong magugutom ka. Sa unang pagkakataon na nakakita ako ng isang nakamamatay na landas sa paglilinang. Sapagkat, kahit na mayroon kang mataas na antas ng layunin ng espada, imposibleng makamit ang kapangyarihang panlaban na ito. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang tadyang ng baboy at ngumunguya sa tabi niya, sinabing malabo, si. Ngumiti si Ye Fan, kung hindi dahil sa paghahangad ng ultimate combat power, sino ang gagamit ng ganoong extreme cultivation method? Kung medyo pabaya ka, baka mawala ka muna sa isip mo. Ang ganitong uri ng landas ay dapat na sa pamamagitan ng mga edad, at ikaw ay isa lamang. Bagamat marahil ay naiintindihan ko ito, ano nga ba ang ginawa mo? Pero, hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito ginagawa. Umiling si Feng Xiaotian, medyo emosyonal. Hindi naman, wala akong sapat na oras. Dumaan sa normal na landas, galugarin ang kaharian ng walang espada, linangin ang dugo ng Qinglong. Kahit na ito ay ligtas, bagaman maaari itong mapabuti ang lakas, ngunit hindi ako makapaghintay. Ang dalawang landas na ito ay nangangailangan ng mga pagkakataon, at hindi ko tumpak na makontrol ang oras. Kailangan kong tiyakin na mayroon akong lakas para lumaban bago ko labanan si Tai Kang. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin kita matatalo, tama si Dean Emperor, ang iyong mga batas ay talagang isang bastard. Tagumpay ng walang puwersa. Tagumpay ng walang puwersa. Talagang medyo paile ang aking panuntunan, hehe. Ngumiti si Feng Xiaotian ng palihim. Kung natalo ka, talo ka. You can come up with this kind of rule, which is also your ability. Sayang nga lang pero nakayanan kitang labanan sa ganitong lawak sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa aking espada na tumabi. Gaya ng sinabi mo, kung hindi dahil sa matinding landas na tinahak ko, ang agwat sa pagitan ng komprehensibong lakas ko at nang sa iyo ay imposibleng lumaban sa lahat. Umiling si Ye Fan, ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi, hayaan mo akong magsanay ng ilang ulit. 100 taon, hindi dapat ito ang resulta. Kapatid, sa totoo lang, handa akong matalo sa iyo sa walang buhay na paraan ng paglilinang. Ang iba ay naglilinang para sa mahabang buhay, at ang iyong paglilinang ay isang ehersisyo lamang na nagbabanta sa buhay. Para sa mga ordinaryong tao, tinatayang libu-libong beses na silang namatay. Maaari kang tumayo sa harap ko ng buhay, sa tingin ko ito ay isang himala. Hinahangaan ni Feng Xiaotian. Mayroon bang labis na pagmamalabas? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang aking walang kapantay na batas ay nagpapahintulot sa akin na magsanay ng ganito, ngunit ito ay talagang hindi masama, mag-ingat lamang. Hindi. Dinilaan mo ang dugo mula sa talam ng iyong espada, bumubunot ng ngipin mula sa bibig ng dragon, at itinataya ang iyong buhay. Kung hindi dahil sa isang desperado na puso, sino ang makakaisip ng tulad ng isang baliw na paraan ng paglilinang ng kendo? Kuya, hindi kita pinapagalitan, pinupuri kita, pare. Uri ng. Itinuro ni Feng Xiaotian ang kanyang mga hinlalaki. Ngumiti si Ye Fan. Sa tingin ko gusto mong turuan kita ng ilang espesyal na kasanayan sa lalong madaling panahon, tama ba? Siyempre pinupuri talaga kita sa sinabi mo, kuya. Siyempre. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa mga kasanayan, sabi ni Feng Xiaotian na may uhaw sa mukha. Ngumiti ng masama si Ye Fan at may sinabi kay Feng Xiaotian. Pabulong. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Xiaotian, narinig niya ang pagputok ng panginginig, at nilunok ang kanyang laway. Pagkatapos ng ilang konsultasyon, nahulog na si Feng Xiaotian sa lupa bilang paghanga kay Ye Fan. Naramdaman pa ni Ye Fan na kung ikukumpara sa kanyang sariling layunin sa espada, mas hinahangaan ko ang karanasan ko sa mga lalaki at babae. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at tumingin. Ito. Nagpadala ng mensahe si Su Qingzhou mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Nang matapos niya ang kanyang trabaho, hiniling niya sa kanya na pumunta sa tahanan ng mga elder para hanapin siya. Malinaw na ayaw ni Su Qingzhou na abalahin ang kanyang talakayan kay Feng Xiaotian, kaya hindi siya nagmamadali. Naisip ni Ye Fan na dapat siyang pumunta at tingnan kung paano ang kasalukuyang sitwasyon, kaya tumayo siya at bumalik. Sa lalong madaling panahon. Habang tinapos ni Feng Xiaotian ang laban, talagang nababalisa siya.
Hindi na ako makapaghintay na bumalik para makita ang bago kong asawa. Sa pabalik, si Fan ay nagkunwaring casual na nagtanong, sa tingin mo kaya kung talunin si Tai Kang? Kumurap si Feng Xiaotian, nag-isip sandali, at sinabing, hindi ko pa nakalaban si Tai Kang dati, kaya mahirap gumawa ng tumpak na pagtatasa. Ayon sa lakas ng pakikipaglaban na ipinakita niya sa pakikipaglaban kay Brother Jeros. Kuya, sa lakas mo ngayon, dapat walang problema na kalabanan siya. Ngunit ang paglinang sa bagay na ito ay magbabago ng kaunti pagkaraan ng ilang sandali, hindi ko alam kung anong lakas na ngayon ni Tai Kang. Ang pakikipaglaban para sa tagumpay at pakikipaglaban ng gusto ay hindi isang konsepto sa lahat, at ito ay napakahalaga upang maglaro sa labanan. Ayon kay Brother Jelos, si Tai Kang ay malakas sa suntukan, at pipilitin kang labanan siya sa suntukan. Ang aming Qinglong ay malakas din sa suntukan na labanan sa asensya, kaya hihilingin sa akin ni Jeros na samahan siya sa pagsasanay ng kanyang kamay. Pero, hehe, sa usaping positional warfare, matigas ang harapan. Kung gagamitin ko ang rules, I guess Jeros and Tai Kang combined ay hindi ko kalaban. Mula sa puntong ito, kuya, ikaw lang ang makakatagal sa akin ng kalahating oras, at ang posibilidad na manalo laban sa Tai Kang ay medyo mataas. Ang mga mata ni Fan ay kumikislap. Kaya, maaari lang gumana ang iyong panuntunan sa loob ng isang partikular na saklaw. Haha, nalaman mo sa panganay na kapatid. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian. Malamang mali ang pagkakaintindi ni President Di. Iniisip na ang iyong mga batas ay hindi limitado ng distansya. Kaya sa kanyang opinyon, ikaw lamang ay sapat na upang makipagkompetensya sa isang kaharian ng demonyo, at ang alyansa ng angkan ay dapat na pumailang lang sa langit. Kuya, mali ang pagkakaintindi mo, higit sa lahat. Ayokong gamitin ang batas na ito ng basta-basta. Nakakahiya kung alam ng mga tao ang pinagmulan ng batas na ito. Tumawa si Feng Xiaotian. Natahimik si Fan saglit, at natural na hindi niya ito masyadong seseryosohin. Ang mas mahalagang dahilan ay dahil walang puso si Feng Xiaotian na makipagkompetensya para sa hegemonya. Pagkatapos bumalik sa Shenlong City, nagmadali si Feng Xiaotian na hanapin siya. Wala na si Honey. Si Fan ay isang sword intent transfer at pumunta sa bahay ng matatanda. Nakipag-chat din siya kay Feng Xiaotian habang nasa daan, sa katunayan, hindi na kailangang gumamit ng teleportation array. Ang bahay ng matatanda ay bahagyang muling itinayo. Mula sa estilong arkitektura look, ito ay malinaw na sulat kamay ni Ling Yue. Sinakop na ni Su Qingzhou ang pinakamalaking opisina, na puno ng mga bundok ng iba't ibang materyales. Sa pagtingin sa babaeng nagtatrabaho sa desk, biglang naalala ni Fan ang panahon na ang mga kababaihan ay nagpapatakbo ng mga kumpanya sa Earth. President Su, hindi ka ba nakatutok lang sa trabaho at hindi ka kumakain ng maayos? Tanong ni Fan. Nang malaman na darating ang lalaki, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at inikot ang kanyang mga mata sa kanya, sayang na si Mr. Su ay isa ng magsasaka, kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pagkain. Haha! Ngumiti si Fan at niyakap ang leeg ng babae mula sa likod, sinisinghot ang halimuyak ng buhok ng babae, bumalik ka sa akin isang buwan na ang nakalipas, ano ang problema? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.